251 hanggang 260. Sinaunang komperensya ng martial arts na idinaos bago ang panahon. Magmaneho ka pauwi at mag-usap mamaya, sabi ni Duan Mo Xingtian. Oh, sige, pag-uwi natin, usap tayo, pag-uwi natin. Huminahon si Duan Mulong at mabilis na nagmaneho. Siya ay mas masaya kaysa sa iba na magkaroon ng isang pamangkin na lumabas. Ito ang anak ng kanyang kapatid na si Duan Mo Warner. Pagkabalik sa pamilya Duan Mo, 11:00 na ng gabi. Inayos ni Duan Mo Xingtian na makapagpahinga si Yang Yio, alam niyang pagod siya sa pakikipaglaban buong araw. Kinabukasan ng magising si Yang Yio, si Dugu Walking at ang iba pa ay nakaupo na sa pamilya Duan Mo. Si Lolo Duan Mo Xingtian ay partikular na mabuti kay Dugu Walking, magiliw siyang binati, na may titig sa kanyang mga mata na parang nakatingin sa kanyang apong babae, na nagpahiya kay Yang Yio. Ang pamilyang Duan Mo ay isa sa dalawang sinaunang martial arts na pamilya sa Timog, at sila at ang pamilyang Liancheng ay sumasakop sa isang hilaga at isang timog. Ngayon si Liancheng Haipang, ang gulugad ng pamilya Liancheng, ay pinatay ni Yang Yio, at ang buong timog ay ganap na teritoryo ng pamilyang Duan Mo. Casual na tiningnan ni Yang Yio ang pamilya Duan Mo, at mayroon lamang dalawang salita sa kanyang isip lokal na tyrant. Ang tirahan ng pamilya ay hindi bababa sa halos 10,000 square meters, kasama ang lahat ng kinakailangang pasilidad, at ito ay isang European castle manor. Habang kumakain, nakita rin ni Yang Yio ang pamana ng sinaunang martial arts family. Kahapon, mahigit 100 disipulong nasa itaas ng ikalimang antas ng Dark Energy ang napatay o nasugatan. Ngayon, narinig ko na ipinatawag ng aking lolo ang lahat ng mga sanga sa gilid at direktang mga inapo sa umaga. Ang bulwagan na maaaring tumanggap ng 100 tao ay puno ng mga tao, na nangangahulugan na mayroong daan-daang mga sinaunang martial arts disciples ng pamilya Duan Mo. Siyempre, tiningnan ni Yang Yio ang karamihan sa kanila na may 2 o 3 antas ng Dark Energy. Ngunit kahit na, ito ay isang puwersa na hindi maaaring maliitin. Mayroong humigit kumulang 20 tao na may ikalimang antas ng Dark Energy sa bulwagan, higit sa 10 tao na may ika-6 at ika-7 antas, 8 tao na may ika-8 antas, 5 tao kasama ang aking lolo sa itaas ng ibabang bahagi ng ika-9 na antas, at ang iba ay mga sinaunang martial arts practitioner sa maagang yugto ng Dark Energy. Sila. Pawang mga anak ng pamilya Duan Mo. Ito ay isang napakalakas na puwersa. Maging ang 4 na pangunahing pamilya sa Yancheng na kilala niya ay tila walang masyadong sinaunang martial arts practitioners. Ang pagkakita sa mga sinaunang martial arts practitioner na ito ay may malaking epekto pa rin sa puso ni Yang Yio. Pero hindi niya inaasahan na mas malaking shock pa pala ang darating. Hindi alam ni Yang Yian kung ano ang gagawin ng kanyang lolo sa pamamagitan ng pagtitipon ng napakaraming miyembro ng pamilya, at hindi siya masyadong nagtanong. Naghintay lang siya sa tabi. Sa sandaling ito, ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian ay nakaupo sa bulwagan na nakapikit, na parang naghihintay sa pagdating ng lahat. Ngunit sa mata ni Yang Yian, sapat na ang mga disipulo ng pamilya Duan Mo. Akala niya ay dumating na ang mga dapat pumunta kaya bakit may hinihintay pa siya. Gayunpaman, siya at si Dugu Walking ay nakatayo sa isang sulok ng bulwagan ng walang sinasabi, naghihintay lamang. Ang dalawa sa kanila ay espesyal na hiniling ng matanda na pumunta sa bulwagan, at para kay Chingke at sa iba pa, sila ay natural na nakaayos sa labas. Sa isang tiyak na sandali, huminto ang kaguluhan sa pintuan ng bulwagan, at ang mga disipulo ng pamilya Duan Mo ay gumawa ng paraan. Lumingon si Yang Yian at nakitang pumasok ang 3 matandang lalaki na may puting balbas at puting buhok. Nang makita ang 3 matandang lalaki, nagulat si Yang Yian. Sa kanyang espiritual na kamalayan, nalaman niya na ang 3 matandang lalaki ay nasa ika-9 na antas ng Dark Energy, na mas malakas kaysa sa aura ng kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian. Nagulat si Yang Yian sa pundasyon ng pamilya Duan Mo. Isang hakbang na lang ang layo ng 3 matandang lalaki sa pagiging likas. Pambihira nga ang lakas ng malaking pamilya. Sa sandaling ito, bigla siyang naisip kung may mga ganoong Panginoon ng Zin clan sa mga pamilyang iyon sa Jiuzhou. May mga pagbati din sa kanyang tenga. Ang mga anak ng pamilya Duan Mo sa buong bulwagan ay sabay-sabay na yumuko sa 3 tao at tinawag silang mga ninuno. Sa sandaling ito, nakita ni Yang Yian na ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian, na nakaupo sa bulwagan, ay nagmulat din ng kanyang mga mata. Lumapit ang 3 matandang lalaki at yumuko kay Duan Mo Xingtian, kilalanin ang ulo ng pamilya. Bagamat tila ang 3 matandang lalaki ay ang mga matatanda ng pamilya Duan Mo, ang padre de pamilya ay palaging ang Panginoon. Alam ito ni Yang Yian sa kanyang puso, kaya hindi nakakagulat na makita ang 3 matandang lalaki na nakayuko sa lolo. Dapat paghiwalayin muna ang pangunahin at pangalawa.
Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian na tumayo at yumuko sa tatlong matandang lalaki, at sinabing, naistorbo ni Xingtian ang pagtatanim ng tatlong tiyuhin. Sana mapatawad ako ng tatlong tiyuhin. Sumaludo siya sa tatlong tao habang nagsasalita. Xingtian, may malaking nangyari ba sa pamilya? Tanong ng isa sa kanila. Tumango si Duan Mo Xingtian at sinabing, Tito, may nangyari na nakaapekto sa pamilya. Patay na si Lian Cheng Haipang. Ano? Patay na si Lian Cheng Haipang. Anong nangyari? Ang pagkamatay ni Lian Cheng Haipang ay talagang magandang balita para sa aking pamilyang Duanmo, at ito ay isang malaking bagay din. Sunod-sunod na nagsalita ang tatlong matatanda ng pamilya Duanmo. Sa oras na ito, sinabi ni Duan Mo Xingtian, hindi ko pinatay si Lian Cheng Haipang, kundi apo ko. Ito rin ang pangunahing dahilan kung bakit ako nababalisa tungkol sa pagpupulong ng pamilya sa pagkakataong ito. Pagkatapos magsalita, ang mga mata ni Duan Mo Xingtian ay nahulog kay Yang Yiu na nakatayo sa sulok. Sa oras na ito, maraming mga disipulo ng pamilya Duanmo ang tumingin kay Yang Yiu at nagsimulang magtalakayan. Maraming tao ang hindi nakakakilala kay Yang Yiu, ngunit nang marinig nilang binanggit ni Duan Mo Xingtian ang kanyang apo, nagdulot ito ng kaguluhan sa eksena. Alam ng lahat na ang paborito ng patriarch ay nawala sa Western Region Death Desert mahigit 10 taon na ang nakararaan. Paano ngayon ay biglang sumulpot ang isang apo? Higit sa lahat, ang apo na ito ay isa ring master na pumatay kay Lian Cheng Haipang. Alam ng bawat anak ng pamilyang Duanmo na si Lian Cheng Haipang ay isang master ng sinaunang martial arts na may kasamaan at nakakalason na panloob na lakas. Kahit ang tatlong ninuno ay baka hindi siya mapatay. Paano mapapatay ni Yang Yiu si Lian Cheng Haipang? Sa ilalim ng lahat ng atensyon at haka-haka, tumingin si Duan Mo Xingtian kay Yang Yiu at ngumiti, Yiu, halika at batiin ang iyong tatlong lolo. Si Yang Yian ay medyo hindi komportable na tinitigan ng lahat, ngunit hindi siya natatakot sa entablado. Humakbang siya at sumaludo sa tatlong matandang lalaki at tinawag silang lolo. Sa oras na ito, kasama si Yang Yian, walang nakakaintindi sa gagawin ni Duan Mo Xingtian. Matapos batiin ng dalawang panig ang isa't isa, malakas na sinabi ni Duan Mo Xingtian, mula ngayon, si Yang Yian ang young master ng aking pamilyang Duanmo. Siya ang direktang inapo ng aking pamilyang Duanmo. Dapat kilalanin ng sinumang alagad ng pamilya ang aking apo na si Yang Yian bilang miyembro ng pamilya Duanmo. Dapat walang magkamali. Ang pangungusap na ito ay katumbas ng pagsasabi nito bilang ulo ng pamilya. Natigilan ang lahat sa bukid, at pagkatapos ay tumugon sila at sabay-sabay na nagsabi, susunod ako sa mga tagubili ng ulo ng pamilya at makikipagkita sa young master. Alam ng mga disipulo ng pamilya Duanmo na ang young master na si Yang Yian ay magiging katulad ng young master simula ngayon. Si Duan Mo Xingtian ay nagkaroon ng isang anak na lalaki, ngunit sa kasamaang palad ay wala pa siyang supling sa ngayon, kaya ang katayuan ni Yang Yian sa pamilya Duanmo ay katumbas ng young master. Siyempre, si Yang Yian mismo ay walang alam tungkol dito. Medyo hindi siya komportable sa pagpapakilala ng kanyang lolo ng buong King Time, ngunit mas naantig siya. Alam niya sa kanyang puso na ito ang kanyang lolo na kinikilala ang kanyang mga kamag-anak. Agad niyang binalik ang pagbati sa lahat. Pagkatapos ay hinawakan ni Duan Mo Xingtian ang kamay ni Yang Yiu at ipinakilala siya sa ilang pangunahing miyembro ng pamilya Duanmo, at maikling inilarawan ang proseso ng pagpatay ni Yang Yiu kay Lian Cheng Haipang. Pagkatapos noon, iba ang tingin ng lahat kay Yang Yiu. Hindi lamang sila humanga sa kanyang lakas, ngunit nagpapasalamat din sila. Ang pamilyang Duanmo at ang pamilyang Lian Cheng ay ilang dekada nang nag-aaway. Ngayong si Lian Cheng Haipang ay pinatay ni Yang Yiu, katumbas na ito ng pagsira sa pundasyon ng pamilya Lian Cheng. Sa hinaharap, tanging ang pamilyang Duanmo ang magiging malakas sa South Country. Halos mahuhulaan na ang kapalaran ng pamilyang Lian Cheng ay ganap na madudurog ng pamilya Duanmo. Pagkatapos ay hiniling ni Duan Mo Xingtian na maghiwa-hiwalay ang lahat, ngunit iniwan ang tatlong matandang lalaki at si Yang Yiu sa bulwagan. Sa oras na ito, sinabi ni Duan Mo Xingtian, anak, ano ang susunod mong plano? Gusto ni Lolo na dalhin mo at ng iyong kapatid na babae ang iyong lola upang manirahan sa timog. Sa tingin mo ba ito ay magagawa? Mapait na ngumiti si Yang Yiu sa kanyang puso, at tumanggaw siya at sinabing, Lolo, imposible ito. Ang aking pundasyon ay nasa Jiushu lahat, at maaaring hindi gusto ng lola at kapatid na babae ang klima ng timog. Paano kung pumunta ka sa mainland? Hindi ko kaya. Kapag nagkaroon ng panloob na pakikibaka sa pamilya, talagang nagkaroon kami ng kasunduan sa may-ari ng Shenlongtan. Lihim na tinulungan ni Shenlongtan ang aking lahi, ngunit ang kondisyon ay ang pamilya Duanmo ay palaging magbabantay sa hangganan, at hindi rin hahayaang tumuntong sa Jiushu ang mga disipulo ng pamilya Duanmo. Isang beses sa isang taon lang tayo makakabalik sa mainland para sa sinaunang martial arts conference. Dahil ayaw mong pumunta sa timog, hindi ka pipilitin ni Lolo, ngunit inaasahan ni Lolo na mas madalas kang pumunta kay Lolo, nag-aatubili si Duan Mo Xingtian.
Tumango si Yang Yian, "Lolo, makatitiyak ka, madalas akong darating." Sa oras na ito, isa sa tatlong elder ng pamilya Duanmo sa tabi niya ay nagsabi, sinabi ni Xingtian na ang Ancient Martial Arts Conference ay naisulong sa pagkakataong ito. Nakatanggap kami ng balita na ito ay gaganapin ng maaga pagkaraan ng 10 araw. Oo, sa pagkakataong ito ay tinatansya na ang mga sinaunang sekta na iyon ay magpapadala ng mga tao, kung hindi, hindi ito gaganapin ng maaga. Sabi din ng isa pang tao. Sa pagkakataong ito maaari tayong magdala ng mas maraming miyembro ng pamilya upang pumunta. Ang mga matandang halimaw ay lumabas sa mga bundok, ito ay pambihira. Naantig ang puso ni Yang Yian at nagtanong, "Tatlong lolo, mula sa sinabi mo, ang mga sinaunang sekta na nagsara ng mga bundok ay palaging konektado sa mga sekular na pamilya." Kabanata 252 nandito rin ang Reyna. Sa ibabaw, ang ilang mga sinaunang sekta ay nabuklod mula sa mga bundok, ngunit sa katunayan sila ay konektado pa rin sa ilang mga sinaunang pamilya, dahil kailangan nila ng mga mapagkukunan para sa paglilinang at nangangailangan ng mga sinaunang martial arts na pamilya upang mabigyan sila ng mga mapagkukunan, kaya hindi sila maaaring ihiwalay sa sekular na mundo. Halimbawa, ang pamilya Duanmo ay mayroon ding sinaunang sekta sa likod nito, ngunit ito ay tinatawag na demon sect ng mga sekta sa Jiusho. Sa katunayan, nasaan ang demon sect sa mundo? Mayroon lamang malakas at mahina. Ang mga makapangyarihan ay ang matuwid na daan, at ang mga mahihina ay ang demon sect. Noong pinag-isa ng ninuno ng pamilya ang demon sect para labanan ang digmaan, masasabi bang demon na ito? Ang sinaunang martial arts conference ay idinaos ng maaga sa oras na ito. Ito ang balita mula sa Shenzong sa likod ng pamilya Duanmo. Malamang na ang ilang mga tao mula sa ilang mga sinaunang sekta ay lalabas upang ayusin ang komperensyang ito. Usap-usapan na mayroong ilang mana ng wudang sa sinaunang martial arts world ngayon na nawala sa panahon. Dahil naakit nito ang atensyon ng mga sinaunang sekta, dapat ito ay para sa bagay na ito. Ang sinaunang martial arts conference sa loob ng 10 araw ay gaganapin sa Shenlongjiang ng Jiusho. Ito ay isang pagkakataon para sa atin sa oras na iyon. Maaaring maghanda si Tianxing na pumili ng ilang mahuhusay na tao mula sa pamilya na dadalhin nila. Kung makapasok sila sa sekta, ito ay isang malaking kagalakan. Ang pinakamatanda sa tatlong lolo ay nagbigay ng mga tagubilin kay Duanmo Xingtian sa dulo. Naiintindihan ni Xingtian, mangyaring makatiyak, dakilang tiyuhin. Tumango si Duanmo Xingtian. Medyo nabahala si Yang Yiyo. Narinig niya mula sa dakilang tiyuhin na ang sinaunang komperensya ng martial arts ay gaganapin sa loob ng 10 araw, at maraming tao mula sa mga sinaunang sekta na hindi lumitaw sa loob ng maraming taon ay lalabas para sa ilang mana na ipinakalat sa labas ng udang. Dahil dito naisip ni Yang Yiyo ang P1 pill sa kanya. Kung tutuusin, ang P1 pill sa kanya ang pinaka-authentic, at malaki rin ang posibilidad na ang pill formula na ibinigay ni Si Kung Yuan kay Wudang noon, na nagpapaisip kay Wudang na ang P1 pill ay ang kanilang Zinsex treasure. Ngayong biglang lumitaw ang secular na mundo, kinailangan itong bigyang pansin ni Wudang. Ang sinaunang martial arts world ay palaging kinikilala na ang Wudang P1 pill ay isang high-level na tableta, at lahat ay matutukso. Kung ang P1 pill formula na ipinakalat sa labas ng Wudang ay makukuha mula sa secular na mundo, ito ay isang magandang bagay para sa anumang sinaunang sekta, na katumbas ng pagsira sa monopolyo ni Wudang sa P1 pill. Hindi nakakagulat na lumitaw ito sa sinaunang komperensya ng martial arts ngayon. Para kay Yang Yiyo, ang mga sektang ito ay isang malaking panganib, dahil ang P1 pill ay nasa kanyang mga kamay, na kilala na sa lahat ng mga pangunahing mundo sa sinaunang martial arts world. Hanggat nagtatanong siya sa paligid, malalaman niya. Ngayon ay wala na siyang alam tungkol sa mga sinaunang sekta. Nang makitang tila may alam ang tatlong lolo sa pamilyang Duanmo tungkol sa mga sinaunang sekta, muling nagtanong si Yang Yiyo, "Tatlong lolo, maaari mo bang sabihin sa akin ang pagkakaiba sa pagitan ng mga nakatagong sinaunang sekta at ng mga sekular na sinaunang martial arts na pamilya?" Nagkatinginan ng tatlong matatanda, at sinabi ng isa sa kanila, ang sekular na sinaunang martial arts na mga pamilya at sinaunang mga sekta ay walang kapantay. Ang sekular na sinaunang martial arts na mga pamilya ay nasa pinakamainam na ika-9 na antas ng madilim na enerhiya, na kung saan ay ang aming antas, isang hakbang ang layo mula sa likas na alamat, ngunit ito ay napakahirap na masira. Maging ito man ay ang mga sinaunang martial arts na pamilya sa ibang bansa o ang sinaunang martial arts forces ng mga aristokratikong pamilya sa Kyushu, ang namamahala ay ang itaas, gitna at ibabang antas ng ika-9 na antas ng dark energy, at ang ilan ay kahit na ito ay ang ika-8 antas ng dark power. Sa katunayan, ang bawat pamilya ay may ilang mga lumang antigo. Ang pamilyang Duanmo ay tayong tatlo, na lahat sila ay umabot na sa ika-9 na antas ng dark power, kaya dapat kang mag-ingat kapag kaharap ang sinaunang martial arts na pamilya sa hinaharap. Kung tungkol sa mga sinaunang sekta, iyon ang tunay na martial arts.
Ang bawat sinaunang sekta ay may mga sinaunang mandirigma sa antas ng likas na mitolohiya. Sa itaas ng ikasyam na antas ng Dark Power ay ang likas na mitolohiya, na siyang tunay na martial arts. Meron isang pagkakaiba ng isang antas sa pagitan ng dalawa, ngunit ang pagkakaiba sa lakas ay talagang malaki. Ang sinaunang sekta ang tunay na pinakamataas na puwersa sa sinaunang martial arts world. Matapos makinig sa mga kwento ng tatlong lolo tungkol sa mga sinaunang sekta, si Yang Yiyu ay nagkaroon ng magaspang na paghahambing sa kanyang isipan. Naniniwala siya na ang tinatawag na innate mythology level sa sinaunang martial arts world ay katumbas ng foundation building stage ng cultivator. Sa ganitong paraan, hindi dapat maliitin ang likas na antas ng mga sinaunang martial artist. Ang mga magsasaka sa yugto ng pagbuo ng pundasyon ay maaaring magsanay ng maraming mga spelling at itinuturing na mga magsasaka na pumasok sa bulwagan. Ang kaukulang likas na mitolohiya ng mga sinaunang martial artist ay dapat na makapangyarihan at may mahusay na paraan. Ayon sa tatlong lolo, magkakaroon ng mga tao mula sa mga sinaunang sekta sa sinaunang martial arts conference na ito, ibig sabihin, magkakaroon ng mga sinaunang martial artist sa antas ng likas na mitolohiya. Ito ay hindi magandang bagay para kay Yang Yian. Hindi lihim na nasa kamay niya si Pei Yuandan. Bilang karagdagan, mayroong iba pang mga lihim. Kung siya ay natuklasan ng mga sinaunang mandirigma ng likas na antas ng alamat, ito ay isang kalamidad para sa kanya. Siya ay nasa tuktok pa lamang ng ikawalong antas ng chi refining stage ngayon, at mayroon pa ring maliit na kaharian ang layo mula sa foundation building stage. Ito ay isang napakahirap na hadlang. Walang tiwala si Yang Yian kung makakalusot siya sa stage ng foundation building. May 10 araw pa bago ang Ancient Warrior Conference. Maaari ba siyang magtanim hanggang sa foundation building stage sa loob ng 10 araw? Sa opinyon ni Yang Yian, ito ay isang pantasya, ngunit sa pagharap sa Ancient Martial Arts Conference, kailangan niyang maghanda. Bagamat isa lamang itong bulong-bulungan ngayon, may lalabas na mga tao mula sa mga sinaunang sekta, at walang makakatiyak kung magkakaroon ng malalakas na tao sa likas na antas ng mito. Kung masusumpungan siyang ninakawan siya ng recipe ng Pei Yuandan, at iba pa. Kung paano haharapin ito sa oras na iyon ay talagang isang problema. Ang tanging paraan ay upang mapabuti ang kanyang sariling paglilinang. Lamang kapag ang kanyang sariling paglilinang ay malakas at siya ay pumasok sa foundation building stage, hindi siya matatakot sa sinaunang martial arts na likas. Saka lamang siya magkakaroon ng kakayahang protektahan ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan. Si Yang Yian ay naging hindi maipaliwanag na balisa sa kanyang puso, na mula sa mga sinaunang sekta at likas na mga malakas na malamang na lumitaw. Handa siyang umalis sa Timog Bansa, at pumunta sa pag-iisa upang maghanda para sa darating na Ancient Martial Arts Conference. Naisip niya ito, ang mga pamilyang nasaktan niya ay ang pamilyang Ye sa Majiahe, ang pamilyang Shui sa Xiangxi, at ang kasalukuyang pamilyang Liancheng, kasama ang isang internasyonal na organisasyong asasin, si Guhua. Sa mga puwersang ito ng pamilya, maaaring may mga puwersang may koneksyon sa mga sinaunang sekta. Kung ang isang tao mula sa sinaunang sekta ay nagpakita, ito ay magiging isang malaking panganib para sa kanya. Matapos manatili sa pamilya Duanmo ng isang araw, bumalik si Yang Yian sa China kinabukasan. Kinailangan niyang bumalik. Malapit na ang Ancient Martial Arts Conference, na magdudulot ng malaking kaguluhan sa sekular na sinaunang martial arts world. Mayroon din siyang mga kamag-anak at kaibigan sa bahay upang protektahan. Inaalala ang natutunan niya kay Lolo Duanmo Xingtian kagabi, nang inig si Yang Yian. Sa mga salita ni Duanmo Xingtian, ang Guhua ay isang internasyonal na organisasyong mamamatay na may malaking bilang ng mga miyembro, kabilang ang mga sinaunang mandirigma, dayuhang supernatural na kapangyarihan, at mga master ng footwork. Bukod dito, ang organisasyong ito ay isang mamamatay na organisasyon pagkatapos ng lahat, at ito ay napakamapaghiganti. Sa pagkakataong ito, pinatay si Lian Cheng Haipang, ang mananamba ng Guhua. Posibleng magpadala ang killer ng Guhua ng mga tao para gumanti, at hindi maiiwasang mahawakan nito ang mga kamag-anak at kaibigan. Si Lolo Duanmo Xingtian ay orihinal na nagpadala ng isang tao upang sundan si Yang Yian, ngunit tumanggi siya. Dahil ang pamilya Duanmo at Shen Langtan ay nagkaroon ng kasunduan na ang mga tao ng pamilya Duanmo ay hindi pinapayagang makapasok sa Jiusho, hindi na kailangang manggulo para kay Lolo. Bukod dito, wala siyang kapangyarihang lumaban. Ang mas mahalaga ay maging handa sa lahat ng emergency. Naniniwala ako na walang magiging problema sa oras na iyon. Mas mabuti kung makasama si Lolo bago umalis, mas mabuti. Magkita-kita tayo sa Ancient Martial Arts Conference. Sa Ancient Martial Arts Conference lamang makapasok sa Jiusho ang mga tao ng pamilya Duanmo. Pagpasok sa bansa, nagpaalam siya kay Qing Ke. At ang kanyang partido, at direktang ibinigay ni Yang Yian ang $1.5 billion ng mga nalikom na bato sa pagsusugal kay Qing Ke. Qing Ke, mangyaring tanggapin ang card na ito.
Ito ang aking kontribusyon sa Jiu-Show. Natigilan si Ching Kei nang makita niya ang card sa kamay ni Yang Yian. Ayon sa kasunduan, dapat ibigay sa kanya ni Yang Yian ang 30% nito, ngunit hindi niya inaasahan na direktang kukunin niya ang 1.5 bilyong US dollars, na naging dahilan para medyo nabigla siya. Sir, ito. Gustong magsalita ni Ching Kei, ngunit nagambala siya ni Yang Yian, kunin mo na. Ito ay hindi para sa iyo ng personal, ngunit para sa buong bansa. Ang maliit na pera na ito ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa iyong ginawa. See you next time. Direktang inilagay ni Yang Yian ang gintong card sa kamay ni Ching Kei. Si Yang Yian ay puno ng paghanga kay Ching Kei at sa iba pa. Kung wala ang kanilang dugo at pawis sa dilim, walang makapangyarihang Jiu-Show ngayon. Sa pagtingin sa background ng pag-alis ni Yang Yian at Dugu Walking, nagtago si Ching Kei at iba pa sa sulok ng hangganan ng South Country at tahimik na sumaludo. Umalis si Yang Yian, at natapos ang kanilang misyon. Muli silang nagsimula ng digmaang pangnegosyo upang ipaglaban ang bansa at bayan. Pagkaalis ng bansa, nagpaalam si Yang Yian sa tagasali na si Ziyang Hua, at sila ni Dugu Walking ay direktang nagsimula sa klase patungo sa sinaunang kabisera. Alas 3 ng hapon, bumaba ang dalawa sa eroplano at nakita si Liu Ziki. Darating upang kunin sila mula sa malayo. Nang lumakad si Yang Yian sa gilid ng pulis, niyakap niya si Liu Ziki, ngunit hindi niya inaasahan na palihim na sumulyap si Liu Ziki kay Dugu Walking, at pagkatapos ay bamulong sa kanyang tainga, "Anak, mas mabuting ipagdasal mo ang sarili mong kapalaran, nandito rin ang reyna." Kabanata 253, pumunta sa underground tombs. Nang marinig ang mga salita ni Liu Ziki, nanginginig si Yang Yiu at nagtanong sa mahinang boses, nasaan siya? Nakaupo siya sa kotse, at dumiretso siya sa villa pagkabalik mula sa Yancheng. Nakilala din niya ang magkapatid na Lu, Qiu Yun, Lin Huan at iba pa, mukhang natutuwa si Liu Ziki. Sinuntok siya ni Yang Yiu at nagtanong, well. Walang nangyari pagkatapos lumipat si Zhao Nan. Natural na alam ni Liu Ziki na nagtatanong si Yang Yiu kung sabay-sabay na kumanta ang mga babae. Hehe, ano sa tingin mo? Pilyong ngumiti si Liu Ziki at hindi sinabi sa kanya. Galit na galit si Yang Yiu na malapit na niya itong bugbugin. Sa oras na ito, bumukas ang pinto ng kotse, at bumaba si Zhao Nan na may ngiti sa kanyang mukha at iniligtas si Liu Ziki. Welcome home, lumapit si Zhao Nan at niyakap si Yang Yiu habang nagsasalita. Asawa, lalo kang gumaganda, kinakabahang pambabula niyang sa kanya. Bagamat sinabi niya kay Zhao Nan ang tungkol sa mga miyembro ng Cloud Gate noong siya ay nasa Yancheng, hindi inaasahan ni Yang Yiu na direktang lilipat si Zhao Nan sa villa upang manirahan. Walang garantiya na napakaraming kababaihan ang magkakaroon ng hindi kasiya siyang mga bagay. Siyempre, maliban sa mga babae sa villa ni Lin Huan, ang ibang babae ay walang kinalaman sa kanya. Ngunit ang isip ng mga babae ay parang mga karayom sa dagat. Sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin ni Zhao Nan kapag nakita niya ang magkapatid na Lu? Kaya't kinakailangan na purihin sila sa oras na ito. Ba, sinaway siya ni Zhao Nan sa mapanlinlang na paraan, sino ang asawa mo? Ang dami mong asawa na hindi mo na mabilang. Malakas na kinurot ni Zhao Nan ang kanyang braso habang nagsasalita. Napaawang ang bibig ni Yang Yiu sa sakit. Napapangiti lang siya kapag nakikinig sa kanya. Natural, naiintindihan niya ang ibig niyang sabihin. Sa oras na ito, wala siyang lakas ng loob na magpaliwanag. Ang pagpapaliwanag na ang magkapatid na Lu at si Qiu Yun sa villa ay hindi niya mga babae, maaaring hindi siya maniwala dito, at ito ay magpapalala lamang ng mga bagay. Matapos bitawan si Yang Yiu, nakangiting tumingin si Zhao Nan kay Dugu Walking. Nakita ni Zhao Nan si Dugu Walking sa Yancheng noong nakaraan, at alam niyang siya ang pasyente ni Yang Yiu at pumunta siya sa timog kasama niya. Sa sandaling ito, nakita ni Dugu Walking ang mga mata ni Zhao Nan at hindi niya maiwasang mamula. Alam niya na si Zhao Nan ang formal na engaged na asawa ni Yang Yian at ang reyna. Bago pa makapagsalita si Zhao Nan, humakbang si Dugu Walking at tumawag, Sister Nan. Sister Walking, pinaghirapan mo ang lahat. Puno ng mga ngiti ang mukha ni Zhao Nan. Siya ay lubhang matalino. Paanong hindi niya nakikita ang mga daye sa pagitan ni Dugu Walking at Yang Yian? Kung sasabihin mong wala sa pagitan ni Dugu Walking at Yang Yian, hindi maniniwala si Zhao Nan kahit na siya ay bugbugin hanggang mamatay. Gayunpaman, sa pagharap sa kapatid ni Dugu Walking, lahat ng depresyon sa puso ni Zhao Nan ay nawala. Sa usapin ng edad, si Dugu Walking ay mas matanda sa kanya ng ilang taon, kaya natural na naiintindihan niya na ang kapatid ni Dugu Walking ay isang tanda ng kahinaan, o sa madaling salita, ito ay isang pagkilala sa kanyang katayuan bilang reyna. Si Zhao Nan ay nalantad na sa mga gawain ng sinaunang martial arts world mula pa noong bata pa siya, at alam din niya na ang ilang makapangyarihang sinaunang martial artist ay may higit sa isang babae, kaya matagal na siyang handa sa pag-iisip para kay Yang Yian. Sa kabutihang palad, si Yang Yian man o ang mga babaeng nakapaligid sa kanya,
Totoo man o peke, lahat sila ay nagpakita sa kanya ng nararapat na paggalang. Dahil dito, mas komportable si Zhao Nan. Hinawakan niya ang kamay ni Dugu Walking, at tumawa silang pumasok sa kotse. Naiwang nakatulala si Yang Yiyo. Pagkatapos niyang mag-react, sa wakas ay nakahinga siya ng maluwag, at umupo sa co-pilot na nakangiti. Binigyan siya ni Liu Ziki ng thumbs up. Makalipas ang ilang minuto, maraming tao ang bumalik sa villa. Guro! Guro! Sina Dugu Hui at Wang Zhongren ay sunod-sunod na tumakbo, sumisigaw ng guro. Matapos kumpirmahin ng dalawa ang relasyon ng master-disciple sa Yancheng noong nakaraang pagkakataon, ipinadala sila ni Yang Yiyu sa sinaunang kabisera at hiniling sa kanila na sundan ang magkapatid na Lu upang maging pamilyar sa mga magsasaka. Nang makita ang dalawa, ngumiti din si Yang Yiyu. Parehong mabait ang mga disipulo. Ngayon kailangan lang nila ng seremonya ng apprenticeship. Naisipan niyang maghanap ng angkop na pagkakataon para makabawi sa kanila. Pagkatapos, halos lahat ng tao sa villa ay dumating, kabilang sina Fang Daochang, Lu Zuoxi, Qiu Yun, Lin Huan, kapatid ni Yang Yiyu na si Yang Shanshan, at sina Li Dai, Tanglong at Gu Siluo ay sinamahan din ng ama ni Lin Huan pabalik at lumipat sa villa. Nandoon ang lahat ng miyembro ng buong Yunmen. Pagkatapos batiin ang lahat, pumasok sila sa villa at naghanda ang lahat ng alak at pagkain para salubungin sina Yang Yiyu at Dugu Walking. Pagkatapos hapunan, naupo ang lahat para uminom ng tsaa. Nalaman ni Yang Yiyu ang tungkol sa paglilinang ng lahat at lubos siyang nasiyahan. Sa ilalim ng patnubay ng magkapatid na Lu, at sa paglilinang ng tunay na pamamaraan ng paglilinang at pagkakaroon ng hanay ng pagtitipon ng mga espiritu sa villa, ang paglilinang ng lahat ay masasabing sumusulong ng mabilis. Ang pinakamabilis na magsasaka ay si Lu Zuoxi. Nasa Jindan stage na siya, at ngayon ay natural na siyang mas mabilis sa pamamagitan lamang ng pagsasanay. Naabot niya ang ikalimang antas ng Qi Refining mula sa ikatlong antas ng Qi Refining. Sumunod ay si Zhao Nan, na lumampas sa inaasahan ni Yang Yiyu at nasa ikalawang antas na ng Qi Refining. Ang iba ay tumawid din sa yugto ng Qi Senseng at naabot ang unang antas ng Qi Refining. Sa kanila, nagsimula rin ang alchemist na si Fang Daochang at matagumpay na napino ang isang body tempering pill. Bagamat 6 lamang ang mga table tasks, ito ay mahalaga na. Ang paglilinang ng matanda ay umabot sa ikatlong antas ng Qi Refining stage. Ang pangunahing dahilan ay siya ay isang sinaunang mandirigma sa mas mababang yugto ng ikasyam na antas ng Dark Power. Pagkatapos ng paglilinang, ito ay ang proseso ng pagbabago ng panloob na puwersa sa tunay na enerhiya. Sa patnubay ng magkapatid na Lu, natural na mabilis ang paglilinang. Tungkol naman sa dalawang alagad sa ilalim ng ninja, may nakuha rin sina Dugu Hui at Wang Zhongren at nagkaroon ng pangunawa sa mga magsasaka. Pinili muli ni Yang Yiyu ang paraan ng paglilinang para sa kanila mula sa Panginoon ayon sa kanilang pangangatawan. Pagkatapos ng lahat, sila ay mga disipulo. Hinilingan si Dugu Hui na magsanay ng espesyal na pamamaraan ng espada na Immortal Sword Yu. Sa hinaharap, ang kanyang dantian Yuan Shen ay ang espada. Ayon sa master na si Yun Changxi, kung maaari kang mag-cultivate para maging isang immortal, dapat ay kaya mong pangibabaw ang mundo ng cultivation. Para naman sa Wan Xianggang, na pinili para kay Wang Zhongren, ang pangalan ay tila hindi masyadong makapangyarihan, ngunit sa katunayan, pagkatapos magsanay ng Wan Xianggang, ang isa ay maaaring mag-transform sa Wan Xiang, na siyang pinakamakapangyarihang martial art. Matapos maunawaan ang sitwasyon ng cultivation ng lahat, si Yang Yiyu ay outrage. Nais niyang pinuhin ang Keiyuan para sa lahat upang matulungan silang mapabuti muli ang kanilang paglilinang. Dahil sa pagsulong ng Ancient Martial Arts Conference, hindi mapalagay si Yang Yiyu. Ang Keiyuan ay maaaring makatulong sa kanilang paglilinang sa ilang lawak. Sa lahat ng tao, tanging ang Dugu Walking lamang ang may pinakamataas na cultivation. Pagkatapos ng dual cultivation, naabot na niya ang ikawalong antas ng Qi Refining stage, katulad ni Yang Yiyu. Sa makatuwid, si Yang Yiyu ay gumawa ng isa pang kaayusan para kay Dugu Walking. Naghahanda na payagang si Dugu Walking ay pumunta sa kanyang bayan upang protektahan ang kanyang lola. Habang papalapit ang Guhua Killer at ang Ancient Martial Arts Conference, hindi nang ahas na sumugal si Yang Yiyu. Ang kanyang lola ang kanyang buhay. Kung papatayin niya si Lian Cheng Haipang, ang mananamba ni Guhua, sa panahon ng Ancient Martial Arts Conference, maaaring tumalon ang pumatay kay Guhua at ipaghiganti siya. Sa oras na iyon, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa villa. Ang nakababahala lang ay ang lola sa bayan. Kaya't pagkatapos na mahanap ni Yang Yiyan si Dugu Walking at sabihin sa kanya, pumayag siyang pumunta sa sariling bayan upang protektahan ang kanyang lola bukas. Isa pa ay isa na sa kanila si Chen Qibian. Si Chen Qibian ay wala na sa pagtatatag ng Yunmen. Plano ni Yang Yiyan na bumawi para sa kanya at hayaan si Dugu Walking na dalhin kay Chen Qibian ang pamamaraan ng cultivation kapag pumunta siya doon, at tanggapin siya sa Yunmen.
Matapos turuan ang lahat, pumasok si Yang Yian sa sekretong silid sa ilalim ng lupa. Si Qiao Fu at ang magkapatid na Wu ay lumitaw ng magkasama. Welcome home, sir, nakatago pa rin silang tatlo sa villa. Bumangon ka, wala ako dito sa ganitong oras. Nagsumikap ka. Napaatras si Wu Maxia mula sa pamilya Lin dahil umuwi ang ama ni Lin Huan, at itinuring nitong natapos ang gawain. Ang maliit na si Loli Wu Makyo ay hindi pa rin nakikita at sinusundan ang kanyang kapatid na babae upang protektahan siya sa paaralan. Pagkatapos makipag-chat ng ilang salita, tinanong ni Yang Yian si Qiao Fu tungkol sa sitwasyon ni Dawer Xiangxiang at Hao Dudo. Sinabi ni Qiao Fu na may mapait na mukha, Sir, ang iyong dalawang espiritong hayop ay hindi pa bumabalik mula nang umalis ka. Naglalaro sila sa Lishan buong araw at napunta sa Lishan sa mga araw na ito. Alam ni Yang Yiu na hindi madaling pakitunguhan sina Dawer at Hao Dudo, kaya tumanggaw siya at sinabing, basta ayos lang sila, ayos lang. Let's put it this way, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa kanila simula ngayon. Alagaan mong mabuti ang villa. Ilang araw na lang magsisimula na ang Ancient Martial Arts Conference, at nag-aalala ako na baka may mangyari. Sir, huwag kang mag-alala, paprotektahan ko talaga ang kaligtasan ng villa. Sige, bumaba na kayo, outrest na ako at gagawa ako ng kills, huwag na lang may mang-istorbo sa akin. Pagkaraan ng isang gabi, nilinis ni Yang Yiu ang 2 hurno ng Peiyuan Dan at 2 hurno ng Quenching Dan, at sa wakas ay pumasok sa sikretong silid upang bigyan ng ilang table tasks si Dugu Walking, upang makabalik siya sa kanyang bayan upang ibigay ito sa kanyang lola at Chen Qibian na inumin, at protektahan ang kaligtasan ng kanyang lola sa panahon ng sinaunang martial arts conference. Ibinigay niya ang lahat ng natitirang mga table tasks sa hostess na si Zhao Nan, at ipinamahagi niya ito sa lahat. Pagkatapos ay bumalik siya muli sa lihim na silid, naghahanda na magsanay sa pag-iisa upang salubungin ang pagdating ng sinaunang komperensya ng sining militar, umaasa na makagawa ng isang pambihirang tagumpay, upang kahit na ang isang master ay dumating upang manggulo, mayroon siyang plano na harapin ito. Sa kasamaang palad, pagkatapos ng 3 araw ng pag-iisa, ang kanyang paglilinang ay hindi bumuti. Matapos magising mula sa pagmumuni-muni, nagtanong si Yang Yiu tungkol sa opinyon ng kanyang amo. Sinabi ni Yun Changxi, ang paglampas sa bottleneck period ay nangangailangan ng pagkakataon. Dahil hindi ka makalusot, huwag mo nang pilitin, hayaan mo na lang. Iyon lang ang paraan. Tumanggaw si Yang Yiu at sinabing, biglang bumagsak ang kanyang mga mata sa butas na hinukay ni Dawer Xiangxiang hanggang sa libingan sa ilalim ng lupa. Nagliwanag ang kanyang mga mata at sinabing, matanda, maaari ba akong pumunta sa libingan sa ilalim ng lupa? Hindi mo ba sinabi na maaari akong pumunta at tingnan kapag ang aking paglilinang ay umabot sa ika-6 na antas ng chi refining? Maaari akong bumaba at tingnan, sagot ni Yun Changxi pagkatapos siyang tumahimik sandali. Kabanata 254, Pag-uusap ng guro at disipulo, nasugatan si Monkey Dudo. Ang malaking libingan sa underground secret room ay 30 metro sa ilalim ng lupa. Ang butas na hinukay ni Dawer noong huling pagkakataon ay napakaliit, at tanging ito at si Hao Dudo ang makapasok. Nais ni Yang Yiu na bumaba at siya mismo ang maghukay nito. Ito ay 30 metro sa ilalim ng lupa, at hindi niya alam kung gaano katagal bago siya maghukay. Kaya pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpa siya si Yang Yiu na hanapin si Dawer para maghukay ng butas. Noong nakaraang pagkakataon, nakita niya kung gaano katalas ang mga kuko ni Dawer pagkatapos mag-evolve si Dawer minsan. Hindi dapat magtagal si Dawer para maghukay ng 30 metrong butas. Pagkatapos maglakad palabas ng sikretong silid, nahanap ni Yang Yiu si Qiao Fu at hiniling sa kanya na pumunta sa Lishan upang hanapin si Dawer. Agad na naging itim na bato si Qiao Fu at nawala. Si Dawer ay isa na ngayong espiritong hayop, at ito ay napakatao. Hanggat sinabi ni Qiao Fu kay Dawer na nakabalik na siya, siguradong babalik si Dawer sa villa. Pagkaalis ni Qiao Fu, hiniling ni Yang Yiu kay Wu Maxia na ipagpatuloy ang pagbabantay sa pintuan ng sikretong silid at huwag hayaang may makagambala sa kanya. Dahil tuklasin nila ang libingan sa ilalim ng lupa, hindi maaaring hayaan ni Yang Yiu na may mang-istorbo sa kanila. Pagkatapos ng lahat, ang libingan sa ilalim ng lupa ay isang hindi mahuhulaan na lugar, lalo na ang pangunahing silid ng libingan, na naglalabas ng masamang aura na hindi kayang tiisin ng mga ordinaryong magsasaka. Ito ay isang himala na si Qiao Fu at ang dalawa pa ay nanirahan sa libingan sa ilalim ng lupa ng higit sa 800 taon. Ang higit na milagro ay naabot nila ang pundasyon ng Ghost Way sa libingan sa ilalim ng lupa. Kaya pagkatapos ng pagkikita ni Yang Yiu, silang tatlo ay nagkaroon ng cultivation method, at ngayon ay nagsasanay sila ng Feng Duju, na 1,000 milya sa isang araw. Sina Qiao Fu at Wu Maxia ay nasa ikalawang antas na ng Feng Duju, habang si Wu Makyo, ang pinakatalentadong maliit na loli sa tatlo, ay nasa tuktok na ng 3 antas ng Feng Duju. Sa makatuwid, ang puntod sa ilalim ng villa ay isang mahiwagang lugar.
3 araw nang nag-iisa si Yang Yiyo nang walang anumang pag-unlad, at sa isang banda, gusto lang niyang subukan ang kanyang kapalaran. Nauna nang sinabi ng master na kung wala kang ika-6 na antas ng chi refining stage, huwag kang pumunta doon. Pinakamabuting pumunta doon pagkatapos makarating sa stage ng foundation establishment. Ngayon, nang makita niya ang kuweba na hinukay ni Dower, si Yang Yiyo ay nasa mabuting kalagayan din at tinanong si Master Yun Changxi kung maaari siyang bumaba at tumingin. Dahil sinabi ng Master na maaari tayong pumunta at tingnan, pagkatapos ay maaari tayong bumaba at alamin. Sa pangkalahatan, may kakaibang libingan na nakatago sa ilalim ng vilya, at nag-aalala pa rin si Yang Yiyo. Ngayon ang tamang oras upang pumunta at tingnan. Anyway, may 5 araw pa bago ang pagbubukas ng Ancient Martial Arts Conference. Kung makakahanap tayo ng paraan upang mapabuti ang ating paglilinang, iyon ang pinakamahusay. Kung hindi, maaari rin nating alisin ang nakatagong bomba ng Nichu sa ilalim ng vilya. Pagkatapos bumalik sa sikretong silid ng bodega ng alak, tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang Panginoon na si Yun Changxi, anong uri ng lugar itong libingan ng matanda. Hindi ko alam pero may nararamdaman akong kakaiba sa aking kamalayan. Malalaman ko kapag bumaba ako at tumingin. Sabi ni Yun Changxi. Sige, hintayin mong bumalik si Dower at hayaan siyang maghukay ng butas. Sa huling pagkakataong nag-evolve si Dower, ang kanyang mga kuko ang pinakamatulis. Naramdaman niya mismo ang libingan sa ilalim ng lupa at halos hamukay siya sa pangunahing silid ng libingan. Sabi ni Yang Yiyo, ang iyong 2 espiritong hayop ay hindi ordinaryong nilalang, kaya dapat mo silang pakainin ng mabuti. Hindi mo alam kung paano gumawa ng pagan ng mga table tasks para sa mga espiritong hayop. Dapat mong malaman na sa mundo ng paglilinang, ang mga espiritong hayop ay kadalasang mas maaasahan kaysa sa mga kaibigan. Sa ngayon, ang 2 espiritong hayop ay masyadong mahina, at hindi mo makikita ang kanilang potensyal, ngunit kapag sila ay lumago at umunlad, mararanasan mo ang kaligayahan ng pagkakaroon ng mga espiritong hayop, kaya huwag matakot sa gastos at pakainin sila ng mga table tasks. Papakainin ko ang pinakamahusay na mga table tasks. Sa hinaharap, ang ibinabalik nila sa iyo ay hindi bababa sa babayaran mo. Napakaseryoso ng boses ni Master Yun Changxi. Sinabi ni Yang Yiyo, okay, naalala ko, gagawa ako ng mga table tasks para sa Dower at Howdudu mamaya, at papakainin ko sila ng gamot na pang-espiritu araw-araw, at papatayin sila sa gutom. Sa tuwing nakikipag-chat siya sa kanyang Panginoon, palaging magiging napakasaya ni Yang Yiyo, ngunit napaka-relax niya sa kanyang puso. Maganda ang ginawa mo this time. Natagpuan mo ang Earth Dragon Egg ng Prehistoric Beast. Matapos ay upgrade ang espasyo ng Chen Kun Pot, ang Master ay nagliwanag din at sa wakas ay nabawi ang ilan sa kanyang kapangyarihan sa kaluluwa. Ngunit sinasabi ko sa iyo, kahit na ang Panginoon ay nagising na ngayon, ang kanyang kaluluwa ay mahina pa rin. Huwag mo na akong guluhin ulit. Ayokong makatulog ulit. Mayroon ka pa bang mga itlog ng Earth Dragon mula sa huling pagkakataon? Maaari kang mangolekta ng higit pa. Ang enerhiya sa loob ay isang magandang bagay. Maaari itong masipsip ng Chen Kun Pot at maaaring magkaroon ng malaking epekto sa iyong paglilinang. Tanong ni Yun Changxi. Alam ni Yang Yiyo na ang Prehistoric Beast Earth Dragon Egg na binanggit ng Master ay ang fossil na ibinigay sa kanya ni Duan Molay. Pagbalik niya, espesyal niyang tinanong ang kanyang lolo na si Duan Mo Xingtian kung mayroon siyang anumang mga fossil. Inaalala ang mga panlabas na kakayahan sa oras na iyon, ikinaway niya ang kanyang kamay at sinabing, dalhin ka namin sa bodega para tingnan. Pagkapasok, nakita niya ang daan-daang fossil. Bilang resulta, sinuri ni Yang Yiyo at nalaman na walang fossil na maaaring maging sanhi ng paggalaw ng Chen Kun Pot. Sa madaling salita, mayroon lamang isang fossil ng Earth Dragon Egg sa loob. Sa pamilyang Duan Mo, dinala ako ng aking lolo sa bodega. Mayroong daan-daang mga fossil, ngunit wala sa mga ito ang maaaring maging sanhi ng paggalaw ng Chen Kun Pot. Ako din ay naguguluhan. Pareho silang lahat, ngunit hindi nila magawang gumalaw ang Chen Kun Pot. Bakit ganun? Matanda, alam mo ba? Tanong ni Yang Yiyo sa kanyang amo na si Yun Changxi. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, ang mga salita ni Master Yun Changxi ay umalangaw-ngaw sa kanyang isipan, ang mga dragon sa lupa ay malalayong kamag-anak ng angkan ng Shenlang, ngunit hindi sila mga purong dragon. Sa sinaunang daigdig, ang mga dragon sa lupa ay isang uri ng mabangis na hayop, lubhang makapangyarihan, halos isa sa iilang Panginoon sa sinaunang panahong mundo, na may dugong dragon sa kanilang mga ugat. Sinasabing ang mga dragon sa lupa ay nagmula sa mga itlog, nangangitlog sa loob ng 10,000 taon, napisa ng mga itlog sa loob ng 10,000 taon, at lumalaki sa loob ng 10,000 taon. Ang Earth Dragon Peel ay ang asensya ng langit at lupa, at ang enerhiya sa loob ay lampas sa imahinasyon. Sa huli, sa hindi malamang dahilan, ang Earth Dragon Clan ay naging extinct. Ito ay isang himala na ang iyong mundo ay maaaring mag-iwan sa likod ng Earth Dragon Peel fossil.
Hindi nakakagulat na sila ay naging mga fossil sa hindi mabilang na taon. Hindi madaling panatilihin ang puwersa ng buhay ng mga dragon sa lupa hanggang ngayon. Isipin mo, paano kaya nagkaroon ng napakaraming Earth Dragon Peel mula sa mga prehistoric beast? Anyway, mas dapat mong bigyang pansin sa hinaharap. Ang mga fossil tulad ng Earth Dragon Peel ay mas mahalaga kaysa sa mga Spirit Stone. Kung maaari mong makuha ang isa, maaari kang makapasok sa yugto ng pagbuo ng pundasyon. Ang matandang lalaki ay mayroon lamang iyon, at ito ay hinigop ng Chenkun Pot. Sobrang sakit ng puso ko, sumakit ang puso ni Yang Yiu nang marinig niya na maaari na siyang makapasok sa yugto ng Foundation Establishment. Terra, huwag kang masyadong walang muwang. Alam mo ba na ang pag-upgrade ng Chenkun Pot at ang hitsura ng tubig ng buhay ay katumbas ng pagbibigay sa iyo ng 3 talisman na Nagel iligtas ng buhay? Sa hinaharap, hanggat ang iyong kaluluwa ay immortal at ang iyong pisikal na katawan ay malubhang nasugatan, hindi ka mamamatay hanggat ang tubig ng buhay ay umiiral. Gayunpaman, mayroong panuntunan para sa tubig ng buhay sa Chenkun Pot. Dapat mong master ito ng mabuti, upang hindi magkamali. Nakita mo rin na ang unang estado ng tubig ng buhay ay 3 patak. Ang isang patak ay maaari pa ring automatikong mapunan, ngunit ang oras na kinakailangan ay hindi palaging pupunan. Ayon sa aking obserbasyon, 3 araw ang kailangan upang mapunan muli ang isang patak ng tubig ng buhay. Matapos marinig ang usapan ng master tungkol sa batas ng tubig ng buhay, sa wakas ay gumaan ang pakiramdam ni Yang Yiu. Ang kanyang espiritual na kamalayan ay pumasok sa espasyo ng Chenkun Pot at nakita na ang tubig ng buhay sa berdeng bato ay talagang naging 3 patak, at ang 2 patak na ginamit ay napunan muli. Hindi pa niya ito nakita noong bumalik siya mula sa timog bansa, at hindi niya alam ang batas ng panahon para sa muling pagdadagdag ng tubig ng buhay matapos itong maubos. Ngayon ay natuklasan ng master na maaari itong mapunan sa loob ng 3 araw. Sa pag-uusap ng master at ng apprentice, sa wakas ay pinagtagpo muli ni Qiao Fu sina Dao Xiangxiang at Hao Dudo. Gayunpaman, nakita ni Yang Yian ang isang malalim at mahabang sugat kay Hao Dudo, na tila gasgas ng ilang mabangis na hayop. Matapos tanungin si Qiao Fu, nalaman niya na nang matagpuan niya sina Hao Dudo at Daoer, nakikipaglaban sila sa isang grupo ng mga agila ng bundok, at ang sugat kay Hao Dudo ay nakalmo ng mga agila ng bundok. Kung si Qiao Fu ay hindi natatakot na si Yang Yian ay maghintay ng sabik, gusto niyang ipaghiganti si Hao Dudo. Tiningnan ni Yang Yian ang sugat ni Hao Dudo sa tiyan, at napakalubhan ng pinsala. Si Daoer ay tumili at sumanya sa tabi niya, na sinasabi kung paano ito at si Hao Dudo ay binubuli ng isang grupo ng mga agila ng bundok. Matapos hilingin ni Yang Yian na bumaba si Qiao Fu, pinandilatan niya ng mata si Daoer at sinabing, "Pumunta ka, hukayin mo para sa akin ang daanan ng libingan sa ilalim ng lupa, palakihin mo ito, gusto kong bumaba at tingnan. Buong araw kang hindi mapakali, at nararapat kang mabuli ng grupo ng mga agila sa bundok." Pagkatapos sampayin si Daoer ay lihim na tumingin kay Yang Yian at hindi na ng ahas na tumili pa. Napakatao na ito ngayon, at natural na nakikita at naiintindihan nito ang pagbulyaw ni Yang Yian. Gayunpaman, pagkatapos marinig ni Yang Yiu na humihiling sa kanya na hukayin ang libingan sa ilalim ng lupa, nagliwanag ang mga mata ni Daoer, at agad siyang tumakbo sa butas kung saan siya hinukay at inilibing noong huling pagkakataon, at nagsimulang maghukay. Sa isang iglap, tumubo ang matutulis na gintong mga kuko sa kanyang 2 maliliit na paa, at ang lihim na silid ng bodega ng alak ay natatakpan ng alikabok. Nakita ni Yang Yiu ang obra maestra ni Daoer at ngumiti. Tumingin siya kay Hao Dudo na nakayuko sa lupa, bumantong hininga, at isang patak ng tubig ng buhay ang lumitaw sa kanyang puso, tumulo sa sugat sa tiyan ni Hao Dudo. Sa isang iglap, isang berdeng ilaw ang lumitaw sa sugat ni Hao Dudo. Chapter 255, Hindi madaling protektahan ng Ghost Array. Ang isa pang mahiwagang epekto ng tubig ng buhay ay ipinakita sa harap ni Yang Yiu, o lumitaw sa Hao Dudo. Nang tumulo ang tubig ng buhay sa sugat ni Hao Dudo, nakita ito ni Yang Yiu gamit ang kanyang mga mata. Ang kakilakilabot na sugat sa tiyan ni Hao Dudo ay mabilis na naayos, at walang peklat na natitira sa wala pang 3 paghinga. Kung ang tubig ng buhay ay ginamit upang gamutin ang mga pinsala, dapat itong tumigil sa oras na ito. Ngunit sa mga mata ni Yang Yiu, hindi ito tumigil. Ang emerald green luster ay ganap na nakabalot kay Hao Dudo sa isang kakon, ganap na nakabalot. Ito ang hindi napigilan ni Yang Yiu na magsalita. Ang mga pagbabagong nangyari kay Hao Dudo ay eksaktong kapareho ng huling beses na nag-evolve ang bloodline ni Daoer at Xiangxiang. Ito ay mag-evolve ng bloodline, tunog ng boses ni Master Yun Changxi. Matandang lalaki, hindi mo ba sinabi na ang tubig ng buhay ay banal na gamot lamang sa paggamot ng mga pinsala? Ngayon, tila kaya rin itong mag-evolve ang mga espiritong hayop. Hindi napigilan ni Yang Yiu na ilantad ang yugto ng kanyang master.
Ikaw na maliit na brat, halos naunawaan lang ito ng iyong amo sa mundo ng paglilinang, at hindi niya ito ginamit. Paano ko malalaman ang lahat ng epekto ng tubig ng buhay? Tsaka isang patak lang ang tubig ng buhay na sinubasta ng mga magsasaka noon, ang dami mong alam. Tinatansya ng iyong master na ang tubig ng buhay ay may epekto sa pagpapabuti ng likas na pangangatawan at linya ng dugo, o maaaring higit pa. Dahan-dahan mong mararanasan ang mga ito sa hinaharap, gayunpaman, ito ay isang magandang bagay. Hanggat ang bloodline ng unggoy ay nag-evolve sa isang tunay na espiritong hayop, ang likas nitong mahiwagang kapangyarihan ay hindi magiging mas masahol pa kaysa sa Daor. Si Daor ay isang inapo ng bloodline ng lumilipad na Diyos na si Dao, at pinakamagaling sa treasure hunting. Sa Daor sa iyong paglilinang, ang iyong swerte ay higit pa sa mga ordinaryong tao. Ang unggoy ay isang inapo ng bloodline ng sinaunang 6 na tainga na Mekak. Kung ito ay lumaki ng ganito, ito ay magiging isang kailangang-kailangan na katuwang sa iyong labanan, lalo na ang mahiwagang kapangyarihan ng Mekak, na isang maalamat na mahiwagang kapangyarihan. Ewan ko lang kung gaano kakaswert, kaya mo bang linangin ang bloodline nila para makabalik sa kanilang mga ninuno at mag-evolve? Nang marinig ang sinabi ng master, talagang naantig si Yang Yiyo, iniisip na pagkatapos ng yugtong ito ng panahon, magdadalisay siya ng furnace ng elixir para kay Haududo at Daor. Ang Spirit Beast elixir na na-refine niya noon ay walang gaanong epekto sa kanila matapos itong inumin ng isang beses. Nang makitang si Haududo ay naging berdeng kakon at malapit nang mag-evolve ang kanyang bloodline, hindi ito ginulo ni Yang Yiyo. Naglakad siya sa harapan ng mabangong resulta ng paggawa ni Daor at agad na nagulat sa kahusayan sa trabaho ni Daor. Sa 4 o 5 minuto lamang, si Daor ay naghukay ng isang direktang 1 metrong butas. Pagtingin sa ibaba, 6 o 7 metro na ang lalim nito. Siyempre, hindi ito patayo, ngunit hilig ng higit sa 20 degrees. Ang dumi ay lumipad palabas ng yungib, na nagpapahiwatig na si Daor ay naghuhukay ng butas sa napakabilis na bilis. Matapos tumayo sa pasukan ng kuweba at maghintay ng halos 20 minuto, nagmula sa kuweba ang tili ni Daor. Nakahukay ito sa isang malaking libingan sa ilalim ng lupa 30 metro ang lalim. Tumalon pababa si Yang Yiyo at dahan-daang dumulas. Bagamat si Daor ay naghukay ng butas na may diameter na 1 metro, medyo makitid pa rin ito sa kuweba. Naisipan niyang hilingin kay Daor na palakihin ito ng kaunti, para makalakad siya pababa. Ang pagkahilig ay higit sa 20 degree, hindi masyadong matarik, ngunit hindi patag. Matapos mag-slide ng 5 minuto si Yang Yiyo, ang kanyang mga paa ay lumapag ng matatag. Pagkatapos, pababa, ito ay itim na itim, at ang tunog ng tili ni Daor ay nagmula sa kanyang mga tainga. Bagamat may espiritual na kamalayan si Yang Yiyo upang pagmasdan ang kapaligiran ni Zhou Huan, gusto pa rin niyang magmasid gamit ang kanyang mga mata, at inalis ang isang perlas na nagniningning sa gabi mula sa palayok ng Chenkun para sa liwanag. Noong nakaraang pagkakataon, naghukay ako ng 24 na perlas na nagniningning sa gabi mula sa altar kung saan nakaupo ang magkapatid na Lu. Ibibigay ko sana sila kay Zhao Nan para sa auction. Maya-maya, naisip ko na hindi ko na kailangan ng pera, kaya paminsan-minsan ay nag-auction na lang ako. Ngayon sila ay dumating sa madaling gamitin sa ilalim ng lupa libingan. Nang lumitaw sa aking kamay ang kasing laki ng kamao na perlas na kumikinang sa gabi, agad nitong pinaliwanagan ang 3 metrong lugar sa paligid ko. Iniangat ni Yang Yiyo ang maraming paligid at nalaman na ito ay isang espasyo na gawa sa puting jade. Sa dingding sa harapan niya ay may 1 metrong diametro na butas na hinukay ni Daor. Pagkatapos maglagay ng perlas na nagniningning sa gabi sa butas, kumuha si Yang Yiyo ng 6 pa at inilagay ang mga ito sa paligid ng kalawakan. Biglang, malinaw na ipinakita sa paningin ang kapaligiran ng buong espasyo. Ito ay isang espasyo na humigit kumulang 70 metro kwadrado, mga 3 metro ang taas. Parehong gawa sa puting jade ang dingding at sahig ng silid. May mga linya ng Cirrus rune na nakaukit sa mga dingding at sahig sa paligid niya. Hindi ko alam kung ano ang mga rune. Anyway, hindi sila nakikilala ni Yang Yiyo. Sa buong bulwagan, may ilang mga hayop na jade na inukit mula sa puting jade, kabilang ang mga crane at aso. Bilang karagdagan, mayroong ilang mga kayumangging kahoy na kahon sa paligid ng bulwagan. Nagbilang si Yang Yiyo ng 6 na kahon na gawa sa kahoy at nalaman na ang mga ito ay gawa sa pulang sandalwood. Ang bawat kahon ay kalahating metro ang taas, kalahating metro ang haba, at parisukat. Ang 6 na pulang sandalwood box na ito lamang ay maaaring palitan ng malaking halaga. Nadama ni Yang Yiyo na ang lugar na ito ay hindi tulad ng isang malaking libingan, ngunit mas parang isang kamalig para sa pag-iimbak ng mga kayamanan. Sa harap niya ay isang puting jadestone na pinto, na may mahinang masamang hininga na nagmumula. Sa tingin ko ito ang pangunahing libingan. Tinanong ni Yang Yiyo ang kanyang amo, ito ba ay isang malaking libingan, matandang lalaki? Bakit parang hindi? Isang libingan. Nararamdaman ko ang pagkakaroon ng yin-chi.
Ang pinakamahalagang bagay ay dapat ang pangunahing libingan sa likod ng tarangkahan. Mahina ang boses ni Yun Changxi. Binuksan ni Yang Yiyo ang unang pulang kahon ng sandalwood nang may pag-uusi sa habang nagsasalita, at biglang isang pagsabog ng gintong liwanag ang lumabas. Isang buong kahon ng mga gintong ingot ang lumitaw sa harap ni Yang Yiyo. Kung noon pa lang siya nagsimulang mag-practice ng Taoismo, himatayan na sana si Yang Yiyan nang makita niya itong kahon ng mga gintong ingot, ngunit ngayon, nagulat na lang siya. Pagkatapos ay binuksan niya ang pangalawang kahon na gawa sa kahoy, at mayroon ngang isang buong kahon ng alahas sa loob, na medyo ikinagulat niya. Maaari niyang ilabas ito para ibigay sa ilang babae, ngunit pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya siyang huwag na. Ito ay isang libingan, at ang bagay na ito ay malas. Bilang mga regalo para sa ilang mga kababaihan, maaari niyang gawin ang mga ito sa kanyang sarili. Ang blood jade na pinutol mula sa palengke ng mga bato sa pagsusugal sa bahay ng kanyang lolo ang pinakaangkop na alahas na ibigay sa mga tao. Nang mabuksan ang ikatlong kahon na gawa sa kahoy, may ilang pinong inukit na jade ruyi at iba pang mga bagay sa loob, na mukhang mga dekalidad na bagay. Ang ikaapat na kahon ay naglalaman ng ilang kaligrafya at mga pintura, ngunit nagpapakita na sila ng mga palatandaan ng pagkabulok. Sayang naman kung may iwan sila doon. Ang ikalimang pulang kahon ng sandalwood ay naglalaman nga ng porselana, na parang isang bagay mula sa dinastiyang Tang. Para kay Yang Yiyan, ang pagbubukas ng 5 magkakasunod na kahon na gawa sa kahoy ay isang bagay na maaaring gawing pera. Tungkol naman sa ang huling kahon na gawa sa kahoy, naisip din niya na ito ay isang bagay na katulad. Pagkabukas nito, natigilan nga siya saglit, pero nang tingnang mabuti ay medyo nagulat siya. Sa loob nito ay isang piraso ng balat ng hayop ang nakabalot at tinalian ng gintong lubad. Kinuha ito ni Yang Yiyan at binuksan. Nakalagay dito ang mga tradisyonal na karakter ng Tang Dynasty. Matapos manood ng ilang minuto, isinara niya ang roll ng balat ng hayop, ibinalik ito sa kahon, at sa isang kaway ng kanyang kamay, hinigpitan niya ang lahat ng 6 na kahon sa espasyo ng Chenkun Pot. Ayon sa text na nakatala sa balat ng hayop, isa nga itong malaking libingan, at hindi ordinaryong tao ang may-ari ng libingan. Siya ay isang cultivator, o mas tumpak, isang ghost cultivator, isang miyembro ng Guigo Gate, na pinangalan ng Li Liangshan. Si Li Liangshan ay inilibing dito ng kanyang nakatatandang kapatid. Ayon sa mga tala sa mga balat ng hayop, namatay si Li Liangshan para sa pag-ibig. Ang kanyang Daoist partner ay nagpakamatay pagkatapos ng kanyang kamatayan at inilibing dito kasama ang kanyang nakatatandang kapatid. Ito ay isang land vein, isang Yinsha land vein spring. Ang pagtatayo ng libingan dito ay masisigurong hindi mabubulok ang katawan, kaya dito ito napili. Tulad ng para sa mga alahas sa labas, ang mga ito ay ilang tradisyonal na mga bagay na libing, walang magarbong. Mas maraming magagandang bagay ang nasa pangunahing libingan sa mga kabaong ni Li Liangshan at ng kanyang Daoist na partner. Si Li Liangshan ay isang ghost monk, at walang talaan kung anong uri ng pamana ang maaari niyang makuha. Ngunit naging aktibo ang isip ni Yang Yiyo, at pupunta na sana siya sa pangunahing puntod. Ngunit nang malapit na siya, sumigaw si Master Yun Changxi, huwag kang maging walang ingat, bata. Ang pintuan ng libingan ay binabantayan ng isang ghost formation. Hindi ito simple. Matapos marinig ito, nagmamadaling huminto si Yang Yiyo at nagsabi, matanda, natatakot ka ba sa porma sayon na ito? Ikaw bastard, paano ako matatakot sa isang maliit na porma sayon ng multo? Ako ay isang pinakamataas na antas na immortal ng 12 kapigatian. Ano ang magagawa sa akin ng isang multo lamang? Natatakot kasi ako na magdusa ka. Hayaan akong ipakita sa iyo kung paano basagin ito. Ang munting porma sayon na ito ay maaaring masira ito sa isang pitik lang ng aking kamay. Galit na galit si Yun Changxi na parang natapakan ang kanyang buntot. Ahem, you take your time to study, basta sinabi ko lang. Kung ang master ay may immortal na katawan, ang maliit na porma sayon na ito ay maaaring masira sa isang hininga lamang. Maaari mong sirain ito sa iyong anak. Alam mo ba na ang pormasyong ito ay magbubuwi sa iyong buhay? Okay, sabihin mo lang sa akin kung paano masira ito. Well, kailangan kong pag-aralan ito, tama ba? Medyo nahihiya ang boses ni Yun Changxi, ngunit hindi niya kasalanan. Ang lahi ng multo ay napaka-misteryoso sa mundo ng paglilinang, at ang pamana na lumilitaw ay bihira, kaya natural na hindi siya maglakas loob na maging pabaya. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Yun Changxi, nakuha ko ito, hayaan ang iyong dower na masira ang porma sayon, na magagarantiya sa kaligtasan ng iyong anak. Huwag mo akong lokohin, matanda, hindi ko hahayaang makipagsapalaran si dower. Umiling si Yang Yiyo. Ikaw na mabahong bata, wala kang alam, ang talento ni dower pagkatapos ng ebolusyon ng dugo, ang pares ng matutulis na kuko, sa tingin mo ba ito ay para sa paghuhukay ng mga butas? Nagmura si Yun Changxi.
Kabanata 256 na Demonic Monster. Sa mga mata ni Yang Yian, ang tanging pagkakaiba sa pagitan ng huling ebolusyon ng bloodline ni Dower at ang kanyang matatalas na kuko ay wala siyang ibang espesyal na katangian. Ngayon, ayon kay Master, tila may ibang kahulugan ang mga kuko ni Dower. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isipan at nagtanong siya, matanda, huwag mong sabihin sa akin na kayang sirain ni Dower ang Porma Sion. Hehe, tama ka. Ang sinaunang mythical beast na Flying God Marten ay mahusay sa treasure hunting. Anong uri ng kayamanan ang hinahanap nito? Natural, ito ay ang mga kayamanan ng langit at lupa na maaaring gamitin ng mga magsasaka sa mundo. Halos lahat ng kayamanan ng langit at lupa ay binabantayan, ang iba ay binabantayan ng mga espiritong hayop, at ang iba ay binabantayan ng iba't ibang Porma Sion, parehong gawa ng tao at natural. Kung ang Flying God na si Marten ay gustong manghuli ng kayamanan, natural na may kakayahan itong sirain ang mga hadlang na ito, kung hindi man ito ay matatawag na treasure hunting. Ang iyong Dower ay may dugo ng Flying God Marten, kaya natural na magkakaroon ito ng ilang mga specialty pagkatapos magising at mag-evolve ang dugo nito. Hindi katakataka na ang pares ng matutulis na kuko nito ay maaaring makabasag ng Porma Sion. Wait and see, baka may surprise. Pagkatapos ay sinunod ni Yang Yiyo ang sinabi ng kanyang amo, natagpuan ang mahinang punto ng Porma Sion at hinayaan si Dower na sirain ito. Ziyang, pumasok ka dito at basagin ang formation. Tumili. Tinanggap ni Dower ang utos ni Yang Yiyo at gumawa ng masayang langit-ngit, na parabang tuwang-tuwa itong masira ang Porma Sion, o mas sabik na makapasok sa pangunahing silid ng libingan kaysa kay Yang Yiyo. Nang pumunta si Dower Ziyang sa lugar na itinuro ni Yang Yiyo, pumunta siya sa kaliwang sulok ng pintuan ng libingan. Pagkatapos ay nakita ni Yang Yiyo na si Dower ay nagunat ng isang pares ng mga gintong kuko at biglang naglaslas sa hangin. Nakita niya ang isang itim na masamang espiritu na sumulpot 3 metro sa harap ng buong pinto ng libingan. Ang narinig niya ay ingay ng mga multo na umiiyak at umaalulong ang mga lobo. Mula sa mga alon ng itim na belo, ang mga kakilakilabot na nilalang ay sumugod, tulad ng mga tao at hayop, kaya nakakatakot. Labis na natakot si Yang Yiyo kaya agad niyang inilipat ang kanyang tunay na enerhiya sa kanyang mga kamay at handang harapin ito, sa takot na magdusa si Dower. Gayunpaman, talagang pinagtawanan siya ng kanyang amo, na nagsabing, ikaw walang kwentang brat, ito ay isang ilusyon sa Porma Sion, isang maling ilusyon lamang. Bakit ka nagpapanik? Ituloy mo lang ang panunood. Nang marinig ang mahinahong mga salita ng kanyang amo, natigilan si Yang Yiyo, iniwaksi ang totoong enerhiya sa kanyang kamay, at patuloy na tumingin sa ibaba. Oo naman, si Dower ay hindi naapektuhan ng tumataas na itim na masamang espiritu. Ang mga nilalang na lumipad patungo dito ay direktang pinunit ng mga kuko ni Dower. Pagkatapos ang mga kuko ni Dower ay muling bumagsak sa hangin, at tanging isang mapurol na dagandong ang narinig. Nawala agad ang itim na masamang espiritu sa kanyang harapan. Tumili. Sa oras na ito, tumalikod si Dower at tinawag si Yang Yiyo na parang humihingi ng kredito, na parang sinasabi, tingnan mo ako, sinira ko ang Porma Sion. Okay, kapag nasira ang Porma Sion, maaari kang pumunta sa harap at itulak ang pinto. Pambihira talaga ang mga inapo ng Flying Divine Marten. Ang maalamat na totoong Flying Divine Marten ay maaaring baliwalain ang anumang Porma Sion at masira pa ang espasyo. Ngayon ay makikita mo mula sa iyong inapo na totoo ang mga chismis. Bagamat ang Porma Sion na sinira ng Marten na ito ngayon ay isang maliit na Porma Sion ng multo, ganap din itong ipinakita ang pagkakaiba ng Marten. Dapat mong alagaang mabuti ang dalawang espiritong hayop sa hinaharap. Siguradong magiging malaking tulong sila sa iyo. Ngumiti si Yang Yiyo at kumuha ng 2 hinog na pulang mabangong prutas mula sa espasyo ng palayok ng Chen Kun para gantimpalaan ang Marten, na naging dahilan upang tumili at umungol sa tuwa ang Marten. Ang pulang mabangong prutas ngayon ay hindi na ang pulang mabangong prutas na nakuha mula sa kuweba ng sawa sa kabundukan ng Yawang Village. Matapos mailipat sa Chen Kun pot space ni Yang Yiyo, ito ay sumailalim sa isang matalim na mutation pagkatapos ng malakas na sigla ng Chen Kun pot. Ito ay may potensyal ng isang espiritong prutas, na talagang kaakit-akit sa Marten. Matapos itong lunukan sa 2 o 3 subo, sinira nito si Yang Yiyo at naglaway ng higit pa. Sige, gawin muna natin ang negosyo, at bibigyan kita ng makakain mamaya. Tumili. Paulit-ulit na tumango si Dower, na parang sinasabi kay Yang Yiyo na kailangan mong tuparin ang iyong salita. Naglalakad pa sulong, inilagay ni Yang Yiyo ang kanyang mga kamay sa puting jade na pinto at bigla itong itinulak. Ang puting jade na pinto ay gumawa ng ingay at dahan-daang bumukas. Sa sandaling bumukas ang pinto, nagbago ang mukha ni Yang Yiyo, at narinig niya ang bulalas ng kanyang Panginoon na si Yun Changxi, umalis ka agad. Ungol. Isang mahabang dagandong ang nagmula sa siwang ng pinto. Walang anumang reaksyon, at ang dibdib ni Yang Yiyo ay parang tinamaan ng mabigat na martilyo. Puff!
Sa sandaling malunok ang dugo, ang katawan ay lumipad pa atras ng hindi sinasadya at lumapag ng mahigit 10 metro ang layo. Bang, ang tunog ng paglapag sa lupa ay na-dislocate ang internal organs ni Yang Yiyo, at bawat pulgada ng kanyang katawan ay nakaramdam ng sobrang sakit. Ah, ano ba ito? Matanda, pinapatay ako nito. Habang si Yang Yiyo ay nakahiga sa lupa, tumangala siya at nakita ang isang grupo ng mga hugis tao na itim na masamang espiritu na umaaligid sa pinto. Terra, problemado ka. Hindi ako nagkakamali. Ito ang demonyong estado ng kaluluwa ng isang ghost cultivator. Ibig sabihin, ang lumalabas sa harapan mo ay isang kaluluwang demonyo, at ito ang aura ng huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Ang bagay na ito ay walang makatwirang pag-iisip pagkatapos mademonyo. Isa itong demonyong halimaw na sinumpa ang sarili sa pamamagitan ng isang lihim na spell. Dapat ay ang pagkakaroon na nagbabantay sa libingan. Kung i-provoke mo ito ngayon, ito ay masisira. Kung hindi, mamamatay ka. Ang mga salita ni Master Yun Changxi ay umabot sa tenga ni Yang Yiyo, na nagparamdam kay Yang Yiyo ng lamig sa buong katawan. Mapait niyang sinabi, kung mamamatay ako, hindi ka rin mabubuhay. Bilasan mo at mag-isip ng paraan. Wala akong paraan para harapin ang mga demonyong halimaw sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Ungol. Sa oras na ito, isang malaking bilang ng mga demonyong halimaw ang lumitaw sa tarangkahan at umuungal. Pagkatapos, sa ilalim ng mga tingin ni Yang Yiyo, sila ay naging isang humanoid na halimaw na ulo ng hayop, mga 3 metro ang taas, na may pulang dugo na mga mata na parang mga kampanang tansu, at biglang lumusab. Sa oras na ito, ang hindi inaasahan ni Yang Yian ay si Dower, na nakatayo sa tabi, ay sumigaw din na tumusok sa eardrums ni Yang Yian, at biglang hamarang sa harap ni Yang Yian, ang espiritong hayop na nagpoprotekta sa amo nito. Tumili. Matapos sumigaw si Dower, ang maliit na parang pas ang katawan, na may purong gininto ang buhok, ay agad na tumayo ng nakabaligtad, at ang katawan nito ay bumukol na parang bola. Sa isang kisap mata, ang katawan ni Dower ay naging kasing laki ng isang ordinaryong aso. Sa sandaling ito, napakagaan ng hitsura ni Dower sa mga mata ni Yang Yian. Ang mga gintong pako sa mga paa nito ay lumaki ng 5 o 6 na pulgada ang haba, at mukhang napakatalas. Nag-transform ito sa isang iglap, at humarap sa demonyong humanoid na halimaw, bigla itong tumalon at sumugod. Ungol. Tumili. Si Dower at ang demonyong halimaw ay sama-samang lumaban, gumawa ng umuungal na tunog. Sa oras na ito, bumantong hininga si Master Yung Tian, hindi ko inaasahan na si Dower, na nag-evolve pa lang, ay magiging napakadugo. Siya ay mas malakas kaysa sa iyo, ngunit sa kasamaang palad ay hindi pa rin siya katugma sa demonyong halimaw. Ah, anong ibig mong sabihin, matanda? Bakit mas masahol pa ako sa hayop? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ikaw. Galit na galit si Yang Yian. Sa oras na ito, tulad ng sinabi ni Master, talagang hindi kalaban ni Dower ang demonyong halimaw. Tumili. Bang! Si Dower ay biglang itinulak ng demonyong halimaw at bumagsak sa dingding ng bulwagan. Matapos ang isang sigaw, bumalik ang kanyang katawan sa dati nitong estado. Fuck, hindi ako naniniwala na ang isang demonyo lang ang makakapagpabaligtad ng mundo. Sa oras na tama si Dower, bumangon si Yang Yian at huminga. Nang makita ang demonyong halimaw na nagpatamba kay Dower at muling sumugod sa kanya, malamig siyang bumantong hininga, inilipat ang totoong enerhiya sa kanyang kamay, at sumigaw, True Energy Transformation Zenshin Palm. Sa isang iglap, nabuo ang isang malaking 6 na metrong True Energy Palm, at sinampal nito ang demonyong halimaw. Boom! Hinampas ng palad ang demonyong halimaw, na nagdulot ng mapurol na dagandong. Ungol. Sa oras na ito, napasigaw ang demonyong halimaw sa sakit, at ang katawan nito ay ibinalik sa puting jade door ng Sky Shaking Palm ni Yang Yiyo. Ngunit ang ikinagulat ni Yang Yiyo ay ang palad na ito ay maaaring pumatay ng 4 na sinaunang mandirigma ng ika-9 na antas ng Dark Energy, ngunit tila wala itong epekto sa demonyong halimaw. Ito. Napaatras lang ng ilang metro ang demonyong halimaw. Ungol, dagandong, dagandong. Sa oras na ito, ang Sky Shaking Palm ay hindi nagdulot ng anumang pinsala sa demonyong halimaw, ngunit sa halip ay nagalit ito, at ito ay umungal. Matapos ang isang dagandong, sa harap ng mga nanlalaking mata ni Yang Yiyo, ang demonyong halimaw ay talagang bumangon mula sa lupa mula sa manipis na hangin at lumipad pataas. Diyos ko! Natakot si Yang Yiyo at nanumpa. Mabilis niyang inikot ang kanyang chi at sumigaw, buksan ang palad ng langit. May 3 palad sa Chi Transformation Palm. Ang maaaring gamitin sa kalooban ay ang Zenshin Palm. Ang pangalawang palad ay ang Open Heaven Palm. Mahirap para kay Yang Yiyo na gamitin ito. Ang kailangan ng chi ay napakalaki, at maaari lamang niya itong gamitin ng may pag-aatubili. Bukod dito, alam niyang kapag ginamit na niya ang Open Heaven Palm, hindi pa rin niya maalis ang demonyong halimaw. Ang kanyang chi ay mauubos, at ito ay talagang mapanganib sa oras na iyon. Gayunpaman, sa oras na ito,
wala siyang pakialam kung naubos na ang chi o hindi. Haharapin niya muna ito. Sa lalong madaling panahon. Nahulog ang tatlong salita ng Open Heaven Palm, naramdaman ni Yang Yiyo na ang chi sa kanyang katawan ay agad na naubos, at naramdaman niya ang pagputok ng panghihina at pagkahilo. Gayunpaman, sa wakas ay ginamit niya ito. Isa pa itong napakalaking palad na 6 na metro, ngunit para itong mag-ama, na humahampas sa demonyong halimaw. Siya. Bamulong sa kanyang puso, kung hindi mo ito gagawin, mamamatay ako. Kabanata 257 ang kapangyarihan ng dalawang talisman. Ang demonyong halimaw ay sinabi ng matanda na nasa huling yugto ng pagtatayo ng pundasyon. Dahil dito nawala ng tiwala si Yang Yiyo. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas para isagawa ang Open Heaven Palm, ngunit hindi niya alam kung kaya niyang harapin ang demonyong halimaw. Kaya dali-dali niyang tinawag ang kanyang amo sa kanyang puso. Alam niya talaga na hindi ito papansinin ng kanyang amo. Ang tunay na enerhiya na kailangan para sa Open Heaven Palm ay nadouble kumpara sa unang palad, ang Zanshin Palm, at agad nitong naubos ang tunay na enerhiya sa katawan ni Yang Yiyo. Ang kapangyarihan ng katumbas na Open Heaven Palm ay mas malakas din kaysa sa Zanshin Palm. Nang mabuo ang Open Heaven Palm, tila naramdaman ng demonyong halimaw ang malakas na kapangyarihan at nagpakawala ng dagandong. Sa ilalim ng tingin ni Yang Yiyo, ang demonyong halimaw ay hindi isang lampara sa pagtitipid ng gasolina. Sa dagandong, ang buong katawan ay napapaligiran ng itim na hangin, at ang mga kamay na parang mga kuko ng isang hayop ay nakaunat. Sinuntok talaga nito ang magkabilang kamao at pilit na hinarap ang Open Heaven Palm ni Yang Yiyo, na parang dinudurog ang higanteng palad at kamao. Boom! Nayanig ang buong underground hall sa salpukan ng mga kamao at palad. Ungol. Hindi malinaw na nakikita ni Heisha ang kapaligiran, ngunit naririnig niya ang isang malinaw na hiyaw. Malinaw na narinig ni Yang Yiyo na ito ay ang demonyong halimaw na sumisigaw. Agad siyang natuwa. Ginamit niya ang kanyang espiritual na kahulugan upang makita na ang isa sa mga braso ng demonyong halimaw ay pinutol ng kanyang palad. Hindi biro ang Kaitian Palm. Bagamat hindi niya pinatay ang demonyong halimaw sa isang palad, hindi naman sayang ang kanyang naubos na tunay na lakas upang maputol ang isang braso niya. Kung tungkol sa kakayahang patayin ang demonyong halimaw sa isang palad, si Yang Yiyo ay walang anumang labis na inaasahan. Alam niya na ang isang demonyong halimaw sa yugto ng pagbuo ng pundasyon ay hindi ganoon kadaling patayin. Ang pagkakaiba sa pagitan ng chi refining stage at ng foundation building stage ay hindi lamang isang malaking kaharian. Ang susi ay ang foundation building stage ay maaaring magbigay ng ilang mga spells na siyang nakakatakot na bahagi. Maaari na niyang i-cast ang True Chi Transformation Palm na mahusay na. Siya. Mabilis na kumuha ng 2 P1 pills mula sa Chenkun Pot Space at ininom ang mga ito para mapunan ang kanyang tunay na enerhiya. Sa kabilang panig, ang kanyang espiritual na kahulugan ay nanatiling malapit na mata sa mga galaw ng demonyong halimaw. Alam niyang ang pagbali lang ng braso ay hindi magdudulot sa kanya ng labis na pinsala. May kasabihan sa mga tao na kung mas mataas ang tao, mas mataas ang demonyo. Matapos putulin ni Yang Yiyo ang isang braso ng demonyong halimaw, talagang nabaliw ito. Demonyo talaga iyon. Nakita ni Yang Yiyo na umuungal ang demonyong halimaw at ang mga itim na masasamang espiritu sa paligid ng bilang braso ay talagang bumalik, at ang pulang ilaw sa pulang dugo nitong mga mata ay nagniningning. Sa susunod na sandali ay nahiga ito sa lupa, at ang mga itim na masasamang espiritu ay umaalingaw-ngaw, at ito ay naging isang kumpletong halimaw. Ang 4 na paa na nakasuporta sa lupa ay naging mga kuko na may 3 daliri na natatakpan ng kaliskis, at ang ulo ay naging ulo ng isang lobo o isang aso. Ang kakaiba ay mayroong isang pares ng mga galame na higit sa isang talampakan ang haba sa ulo. Matapos bamuka ang dagwang bibig, umungal ito kay Yang Yiyo. Ang momentum ng buong katawan ay tumaas din ng husto, na nagpatayo ng balahibo ni Yang Yiyo. Ano ang dapat kong gawin sa namatay na matanda? Hindi ko kayang harapin ito. Hindi ko magawa ang 3 palad. Sigaw ni Yang Yiyo sa kanyang puso. Bakit ka ba nagpapanik, brat? Tandaan, ang pagkataranta sa labanan ay hindi malulutas ang anumang problema. Kung mas malakas ang kalaban, mas kailangan mong manatiling kalmado at hanapin at pag-aralan ang mga kahinaan ng kalaban. Ang demonyong halimaw na ito ay ang kaluluwa ng isang ghost cultivator. Ngayon ito ay dapat na isang nilalang ng ghost reincarnation world. Mukhang nakakatakot, ngunit hindi ito walang mga kahinaan. Ang espiritual na enerhiya na hinihigop ng mga multo at mga nilalang ay malamig at likas na yin. Maaari mong gamitin ang tunay na apoy upang harapin ito. Naalala ko na niloko mo ng anteng-anteng ang magkapatid na Lu. Bakit maghihintay pa? Sa pakikinig sa mga salita ni Master Yun Changxi, natigilan si Yang Yiyo. Sa simula, siya ay kalmado at walang pakialam. Hindi niya maiwasang mapag-alitan. At the end, sinabi niyang niloko niya ang pamilya Lo. Hindi naman masasabing nandaraya kaya kinumpista niya ito. Matapos kumpiskahin ang anteng-anteng, nagliwanag ang mga mata ni Yang Yiyo.
Siya. Mabilis na inilabas ang kahon ng bato sa espasyo ng Chenkun Pot. Matapos itong buksan ng lahat ay naroon pa rin ang dalawang anteng-anteng. Matapos ang huling pagkakataon, itinapon niya ang espasyo ng Chenkun Pot at nakalimutan na may anteng-anteng. Dalawang medium-grade na Spirit Stone ang naubos noong sinusubukan nilang lampasan ang bottleneck ng ikalimang antas ng Chi Refining. Ngayon, mayroon lamang dalawang espiritong anteng-anteng na gawa sa balat ng hayop. Naalala ko ang sinabi ni Lu Yashua na sila ay mga mababang antas lamang na anteng-anteng. Ang dilaw na anteng-anteng ay ang God Traveling Talisman, na maaaring tumaas ang bilis ng 3 beses pagkatapos gamitin. Kapag ginagamit ito, idikit lamang ito sa iyong katawan at i-activate ito gamit ang iyong tunay na chi, ngunit maaari lamang itong magamit ng 1 beses. Ang pula ay ang nagtatanggol na anteng-anteng. Kung ginamit ng 1 beses sa parehong paraan, maaari nitong labanan ang isang pag-atake mula sa isang Jindan Stage Cultivator, habang ang Demonized Monster ay nasa Foundation Building Stage lang. Dapat ay walang problema na labanan ang 3 o 5 pag-atake, tama ba? Sa pagtingin sa dalawang anteng-anteng, si Yang Yiyu ay tumawa at naisip sa sarili, tama ang matanda. Kung mas malakas ang kalaban, mas kalmado ka. Nakalimutan ko ang tungkol sa pagkakaroon ng dalawang anteng-anteng. Ngayon, ang God Traveling Talisman ay ginagamit upang palakasin ang bilis, at ang Defensive Talisman ay maaaring labanan ang pag-atake ng Jindan Stage. Kung gagamitin ang lahat, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang patayin ang demonyong halimaw. Ungol. Sa oras na ito, ang halimaw ay nag-transform sa isang hayop at dumiretso sa ulo ni Yang Yiyo. Nagulat si Yang Yiyan, at mabilis na na-activate ang Magic Talisman at Defense anteng-anteng sa pamamagitan ng pagpasok ng kanyang tunay na chi habang umaatres, at ikinabot ang mga ito sa kanyang katawan. Sa oras na ito, mayroon siyang 2 peyuandan sa kanyang katawan, at nakaipon ng ilang totoong chi, na halos hindi makayanan ito. Nang ma-activate ang Magic Talisman at Defense Talisman, agad na naramdaman ni Yang Yiyan ang malakas na espiritual na kapangyarihan na ipinadala mula sa dalawang anteng-anteng, at pinagpala ang kanyang buong katawan. Ang dalawang anteng-anteng na ito ay ginawa ni Lu Yushu sa tuktok ng yugto ng Jindan nang walang labis na pinsala sa kanyang paglilinang. Sila ay mga anteng-anteng na ginawa ng isang tunay na Jindan Stage Strongman, at ang espiritual na kapangyarihan ay natural na hindi mahina. Malinaw na naramdaman ni Yang Yiyan ang makapangyarihang kapangyarihan sa talisman. Sa isang iglap, napuno siya ng kumpiyansa. Sa bahagyang paggalaw ng kanyang mga paa, lumitaw siya ng 6 na metro ang layo, na nakaiwas sa pag-atake ng demonyong halimaw ng napakadali. Sa sandaling ito, hindi nakuha ng demonyong halimaw ang pag-atake nito, bumagsak sa lupa, tumalikod at umungol kay Yang Yiyo. Ungol. Magandang hayop, ngayon na ang aking paghihiganti. Sa pagtingin sa demonyong halimaw, nagmura si Yang Yiyo, iniunat ang kanyang mga kamay, at ang tunay na apoy ay nag-alab sa kanyang mga palad. Ayon sa matanda, ang halimaw na ito ay isang multo na nilalang na may mga katangiang malamig at yin, at pinakamabisang gumamit ng totoong apoy upang harapin ito. Ungol. Muling sumugod ang demonyong halimaw. Ngunit si Yang Yiyo ay puno ng kumpiyansa sa pagkakataong ito, hindi natakot sa kanya, at nagmamadaling tumakbo. Anyway, mayroon siyang defensive anteng-anteng na kayang labanan ang pag-atake noong panahon ng Jindan, kaya nakaya niya ito kahit na hindi siya kumilos. Ang nakaimbak na tunay na apoy ay handa ng tamaan ang demonyong halimaw upang makita kung ito ay gumana. Sa basbas ng mahiwagang anteng-anteng, tumaas ng 3 beses ang bilis ng kanyang mga paa, na nagbigay daan sa kanya upang madaling makontrol ang pagkakabangga sa demonyong halimaw. Bang! Nang sumugod, itinaas ng demonyong halimaw ang mga kuko nito at sinampal siya. Itinutok ni Yang Yiyo ang kanyang balikat dito, at gusto pa rin niyang subukan ang kapangyarihan ng Defense Talisman. Matapos ang isang malakas na putok, ang pag-atake ng demonyong halimaw ay tumama sa balikat ni Yang Yiyo. Ngunit naramdaman na lang ni Yang Yiyo ang pagkabigla sa kanyang buong katawan, nang walang anumang pamamanhid. Sa ilalim ng paghawak ng demonyong halimaw na natagpuan niya ang isang malabong gatas na puting halo sa buong katawan niya, at alam niya sa kanyang puso na ito ang defensive power ng Defense Talisman. Pagkatapos niyang maging mahinahon, iginalaw niya ang kanyang mga paa, pinaikot-ikot ang kanyang katawan, at sinampal ng totoong apoy ang katawan ng demonyong halimaw. Bangbang, 2 palad na may tunay na apoy. Ungol. Tuloy-tuloy ang pagsigaw ng demonyong halimaw, at 2 butas ang nasunog sa katawan nito ng tunay na apoy, at lumabas ang itim na usok. Sa kasamaang palad, hindi ito nasunog, marahil dahil ang kapangyarihan ng tunay na apoy ay hindi sapat. Napaatras ang demonyong halimaw sa sakit. Ngunit tumawa si Yang Yiyo, hindi siya natatakot na matalo, ang kanyang bilis ay tumaas ng husto, at siya ay ganap na hindi magagapi. Kinakagat ang kanyang mga ngipin at pinaikot ang kanyang chi sa kanyang palad, ang apoy ay biglang lumaki, at tumayo siya na kumikislap ang kanyang mga paa. Bang bang bang. Anggal na dagandong.
Ang bilis ng super after images, ang bentahe ng nagtatanggol na anting-anting na hindi natatakot na tamaan, ay nagbigay daan kay Yang Yio na tuluyang mag-apoy ng apoy sa katawan ng demonyong halimaw sa loob lamang ng 3 paghinga. Ilang saglit pa ay nangunguna na siya at nagsasaya. Sa oras na ito, ang boses ni Master Yun Changxi ay tamad na nagsabi, "Ikaw na munting bastard, kung magpapatuloy ka sa paglalaro, ang oras ng anting-anting ay nag-expire na, at ikaw ay tapos na." May limitasyon ba sa oras ang bagay na ito? Nagtatakang tanong ni Yang Yio. Tanga na mahaba ang buhok at maikling kaalaman, ito ay isang mababang antas na anting-anting, na maaari lamang tumagal ng 10 paghinga sa pinakamaraming. Kahit na ang mataas na antas na anting-anting ay hindi maaaring gamitin ng permanente. Mabilis na labanan at sunugin ito ng tunay na apoy. Baka may magic crystal. Sabi ni Yun Changxi. Magic crystal. Ano iyon? Bakit ang dami mong sinasabi, anak? Bilasan mo at tapusin na ang laban. Sasabihin sa iyo ng magic crystal mamaya. Nagmura si Yun Changxi. Okay, tatapusin ko agad. Si Yang Yio ay isinumpo ng kanyang amo at hindi nang ahas na ipagpatuloy ang paglalaro. Paano kung ang oras ng anteng-anteng ay nag-expire? Iiyak talaga siya nun. Siya. Ngumiti sa demonyong halimaw at sinabing, "Demonized monster, tapos na ang labanan." Pagkasabi niyon ay bigla siyang sumugod at niyakap ang demonyong halimaw ng paimpal at magaspang. Ang apoy sa kanyang mga palad ay nagngangalit, na nagninangas. Ungol, dagandong, dagandong. Sa isang iglap, ang demonyong halimaw ay patuloy na sumisigaw at patuloy na binubugbog ni Yang Yio, ngunit ito ay parang kilati kay Yang Yio na may defensive talisman. Pagkatapos ay hamina ang dagandong ng demonyong halimaw, at ang buong katawan nito ay nag-alab ng tunay na apoy ni Yang Yio, na naging isang bowl ang apoy. Kabanata 258 Ang Evil Woman. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mawala ang demonyong halimaw sa tunay na apoy ni Yang Yio, at pagkatapos ay nahulog mula rito ang isang itim na butil. Inabot ni Yang Yio at hinawakan ito. Ito ay kasing laki ng walnut, itim at may kantab, at may malakas na malamig na espiritu sa loob. Ito ba ang mahiwagang kristal na binanggit mo, matanda? Tanong ni Yang Yio, naaalala ang sinabi ng kanyang amo noon. Oo, ang mahiwagang kristal ang asensya ng kapangyarihan ng halimaw na ito. Ang malamig na espiritu sa loob ay isang mahusay na gamot na pampalakas para sa mga ghost cultivator. Pwede mo rin ay absorb, pero medyo sayang ang pag-absorb mo. Maaari mong ibigay ito sa alinman sa 3 ghost cultivator upang masipsip, na maaaring mabilis na mapabuti ang iyong paglilinang. Matapos pakinggan ang sinabi ng kanyang amo, iniligpit ni Yang Yio ang mahiwagang kristal, lumapit at kinuha si Daor. Pagkatapos suriin na si Daor ay medyo walang sigla, walang mali sa kanya. Pagkatapos ay bumalik siya sa pintuan ng libingan at muling itinulak ang pinto. Sa pagkakataong ito ay walang gumagalaw, at ang puting jade na pinto ay tuluyang itinulak niya. Lumitaw ang isang espasyo na humigit kumulang 60 metro kwadrado. May mahinang liwanag sa loob, ngunit napag-alaman na may kristal na kabaong sa gitna ng bulwagan. Eksaktong pinaliwanagan ng kristal na kabaong ang ningning ng bulwagan. Bukod dito, wala nang iba sa buong bulwagan, na walang laman. Ngayon ay tiyak na ang dating demonyong halimaw ang tanging banta sa pangunahing silid ng libingan, ngunit sa kabutihang palad ay naalis na ito. Ngunit magsalita tungkol dito, hindi maiwasan ni Yang Yian na matakot nang marinig niya ang demonyong halimaw. Kung hindi dahil sa suporta ng master ngayon at 2 anting-anting sa kamay, hindi maiisip ang mga kahihinatnan. Naglalakad pasulong, lumapit siya sa kristal na kabaong. Nakita ni Wang Chenchen ang sitwasyon sa loob ng kristal na kabaong. Nakita niyang may babae sa loob. Ito ay katulad ng nakatala sa scroll ng balat ng hayop sa ika-6 na kahon. Ayon sa mga tala sa scroll ng balat ng hayop, dapat ay si Liliangshan at ang kanyang daos na kasosyo ang inilibing dito. Gayunpaman, nakita lamang ni Yang Yian ang isang babae sa kristal na kabaong, isang parang buhay na babae, ngunit walang lalaki, o walang Liliangshan. Matanda, may nakikita ka ba? Tanong ni Yang Yian sa kanyang amo, hindi siya naglakas loob na ilipat ang kabaong ng madali. Walang kakaiba. Ang demonyong halimaw noon ay dapat na si Liliangshan mismo. Ngayon sa tingin ko si Liliangshan ay malamang na hindi patay, ngunit ang kanyang kaluluwa ay naging isang demonyo, nagbabantay dito, o nagbabantay sa babaeng ito. Sinira ni Daoer ang porma sayon at naalarma ang nademonyong si Liliangshan. Sinabi ni Yun Changxi kay Yang Yio. Kaya, romantiko pa rin itong Liliangshan, bamantong hininga si Yang Yio, nakaramdam ng kaunting guilty sa pagpatay kay Liliangshan. Sino ang nakakaalam na si Master Yun Changxi ay nanunuya at nagsabi, natatakot ako na baka hindi ito romantiko. Sa aking opinyon, si Liliangshan ay sapilitang ginawa ng demonyo. Nakikita mo ba kung mayroong anumang rune o isang bagay na tulad nito sa kristal?
Si Yang Yiyu ay humakbang papalapit pagkatapos marinig ito, at nakita nga ang ilang rune na inukit sa paligid ng kristal na kabaong, na transparent ang kulay. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi niya ito mapapansin kung hindi niya ito sinasadya. Bilang karagdagan sa mga posisyong ito ng rune, natagpuan din ni Yang Yiyu ang pagkakaroon ng mga espiritong bato sa kristal na kabaong, na inilagay sa paligid ng katawan ng babae sa kabaong. May nakatagong sikreto ba, matanda? Tanong ni Yang Yiyu matapos itong makita. Sa katunayan, ito ay isang masamang pamamaraan ng paglilinang ng bangkay sa mundo ng paglilinang, na tinatawag na puppetry. Ginagamit nito ang bangkay ng isang magsasaka bilang isang kaldero upang aisil ang kaluluwa, linangin ang masasamang kasanayan, at pagkatapos ay ganap itong gawing isang mahiwagang hayop na walang malay, habang buhay na kinokontrol ito bilang isang alipin ng demonyo. Ito ay isang napakasama at mabagsik na pamamaraan ng paglilinang, umaasa sa patuloy na pagsipsip ng kapangyarihan ng alipin ng demonyo upang linangin. Pagkatapos makinig sa Master, biglang tumibok ang puso ni Yang Yiyu, at nanginginig siya at sinabing, matanda, kung sasabihin mo, hindi ba? Boom! Bago pa siya matapos magsalita ay biglang sumabog ang kristal na takip ng kabaong. Nakinig si Yang Yiyu sa sinabi ng Panginoon, na parabang sinasabi niya na ang babae sa kristal na kabaong ay isang masamang magsasaka na hindi pa namatay, at si Liliangshan ay ang ginawa niyang alipin ng demonyo. Kung pag-isipan mo ito sa ganitong paraan, si Liliangshan ay nakakaawa din na tao. Ito ay hindi. Sa lahat tulad ng naitala sa scroll ng balat ng hayop. Natakot ako na ang babae sa kristal na kabaong ay hindi patay. Sure enough, bago ako matapos magsalita, biglang sumabog ang takip ng kabaong. Ang takot na si Yang Yiyu ay paulit-ulit na umatras. Agad na naapektuhan ng makapangyarihang masamang espiritu si Yang Yiyu. Hindi sinasadyang nontog ang katawan niya sa pader. Si Yang Yiyu ay natakot sa sandaling ito. Kakaharap lang niya sa isang demonyong halimaw, si Liliangshan, at ngayon ay lumitaw ang isang mas makapangyarihang karakter. Nang tatawagan na sana niya ang matanda, hindi niya inaasahan na biglang tumayo ang babaeng nasa kristal na kabaong, tumingin sa kanya ng may kakaibang tingin, at ang masasamang espiritu sa buong katawan nito ay naging agos ng hangin at dirdiretsyung tumakbo palabas ng pinto. Natigilan si Yang Yiyu nang makitang hindi siya inatake ng babaeng ito, ngunit naging masamang espiritu at lumipad. Pagkaraan ng ilang segundo, bumalik siya sa katinoan at tinanong ang kanyang Panginoon, ano ang nangyayari, matanda? Isa lang yata ang posibilidad. Ang aming presensya ay nag-ambala sa kanyang pagsasanay ng masasamang kasanayan. Sa oras na ito, ang kanyang kalagayan ay dapat na hindi matatag, kaya ang pagtakas ang tanging paraan. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang mga mata, maaari mong patayin ang kanyang demonyong alipin, na nangangahulugan na ang iyong paglilinang ay hindi mahina. Normal lang na hindi siya maglakas loob na makipagsapalaran bago pa tuluyang mabuo ang kanyang masasamang kakayahan. Gayunpaman, mula ngayon, kailangan mong mag-ingat. Ang ganitong uri ng Ghost Cultivator ay ang pinakamapaghiganti. Siguradong darating siya para guluhin ka. Pagkatapos, nang marinig ang sinabi ng Master, gumaan ang pakiramdam ni Yang Yian. Pagkatayo ay nag-isip ito at nagmamadaling umakyat para tingnan ang sitwasyon sa villa. Nakatakas ang isang babaeng evil cultivator na may masamang aura, ngunit may mga kamag-anak at kaibigan pa rin sa villa. Ang paglilinang ng mga taong iyon ay hindi maihahambing sa babaeng ito. Sandali lang at pumunta sa kristal na kabaong para tingnan, ang boses ng Master. Nagulat si Yang Yiyu, ngunit naglakad pa rin siya papunta sa kristal na kabaong para tingnan. Nakita niya ang isang librong nakatali sa sinulid sa kristal na kabaong, at wala nang iba pa. Dinampot niya ito at nakita ang mga tradisyonal na karakter na Chinese dito ay, Puppet Duffa. Iyon mismo ang masamang kasanayan na sinabi ng Master. Iniisip niya pa rin ito, kaya itinapon niya ito sa espasyo ng Chen Kun Pot at nagmamadaling lumabas. Makalipas ang ilang minuto, lumitaw siya sa bodega ng alak. Si Hao Dudo ay nasa estado pa rin ng sleep evolution. Hindi siya inistorbo ni Yang Yiyu at pumasok sa bodega ng alak. Si Qiao Fu at ang dalawa pa ay nasa labas. Nang makita nila si Yang Yiyu, sinabi ni Qiao Fu, Sir, naramdaman ko na lang ang malakas na hininga ng parehong uri na nagmamadaling lumabas ng villa. May nasugatan ba? Nagmamadaling tanong ni Yang Yiyu sa kanya. Hindi, walang hiningang nagmamadaling lumabas ng villa. Medyo palpitate si Qiao Fu. Sir, ito ba ay silid ng libingan? Tanong ni Wu Maxia. Tumanggaw si Yang Yian at wala nang sinabi pa, ngunit sa kanyang puso ay sinabi niya, paano siya magiging kauri mo? Ang masamang babae na nakatakas ay maaaring hindi tao o multo. Sa katunayan, ang babae ay isang multo, ngunit siya ay may katawan. Hindi siya multo, ngunit sinasanay niya ang masasamang kasanayan ng multo. Talagang hindi siya isang ordinaryong bagay. Hindi bababasa siya ay dapat nakatumbas ng isang magsasaka sa panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Dahil dito, medyo nag-alala si Yang Yian. Hindi magandang bagay na makatakas sa napakalaking kaaway.
Pagkatapos maglakad papunta sa villa, nakita niya na naroon sina Sister Lu at Kyuyun, dalawang apprentice. Sa isang sulyap, tanging si Lu Zuoxi lang ang mukhang abnormal sa iilang tao. Pagkatapos siyang batiin ni Yang Yian, tinawag niya siya sa calligraphy room. Pagkapasok niya, sabi niya, "Sir, ngayon lang." Nang marinig ang kanyang tanong, alam ni Yang Yian na naramdaman ito ni Lu Zuoxi sa gitna ng karamihan. Napakataas ng kanyang kaharian, kaya natural na mas sensitibo siya kaysa sa iba. Tumango si Yang Yian, sinabi sa kanya ang tungkol sa libingan sa ilalim ng lupa at sinabi sa kanya, dapat kang maging mas mapagbantay sa mga araw na ito. Natatakot akong bumalik ang babaeng nakatakas para maghiganti. Sir, huwag po kayong mag-alala, talagang paprotektahan nating magkakapatid ang lahat. Sa pagkakataong ito ay ang nakababatang kapatid na si Lu Yusho ang nagsalita. Magkapareho ang katawan ng magkapatid, at walang sinuman maliban kay Yang Yian ang makapaghihiwalay sa kanila. Well, salamat sa iyong pagsusumikap. Pagkatapos niyang magsalita, tumunog ang cellphone ni Yang Yian. Kinuha niya ang telepono at nakita niyang hindi pamilyar na numero iyon. Casual niyang sinagot ito at isang pamilyar na boses ang tumunog sa telepono. Si Yang Yian, na may pambihirang memorya, ay kinilala ito bilang si Hunan, ang deputy head ng Shenlongtan na nagmamadaling umalis sa Yancheng. Mister, hindi ka naman ginulo niyang di ba? Hindi, Master Wu Tan, mangyaring sabihin sa akin kung mayroon kang sasabihin. Ganito kasi. Ang elixir na hiniling mo sa akin na ihanda noong nakaraan ay naihanda na. Gusto kong sabihin sa iyo pagkatapos kong marinig na bumalik ka mula sa South Country, ngunit naghahanda ako para sa Ancient Martial Arts Conference kamakailan, kaya ipinagpaliban ko ito hanggang ngayon. Tinawagan kita, una para hilingin na gumawa ka ng elixir, at pangalawa para formal na imbitahan ka sa Shenlongja para lumahok sa Ancient Martial Arts Conference. Nalaman ko na itinatag mo ang Cloud Gate, ngunit ang Cloud Gate ay hindi kinikilala sa sinaunang martial arts world. Kung maaari kang lumahok sa Ancient Martial Arts Conference, ito ay isang magandang pagkakataon upang maitatag ang pundasyon ng Cloud Gate sa sinaunang martial arts world, at pagkatapos ay makakakuha ka ng mga mapagkukunan at kwalifikasyon, at iba pa. Ipinakilala ni Hunan ang mga benepisyo ng Ancient Martial Arts Conference kay Yang Yiu ng detalyado sa telepono. Anyway, inimbitahan niya si Yang Yiu na lumahok sa Ancient Martial Arts Conference. Pagkatapos ng lahat, si Yang Yiu ay miyembro na ngayon ng Shenlongtan sa pangalan. Sa isang unan, pangunahing gusto ni Yang Yiu na pumunta sa Shenlongja Shenlongtan Station para gumawa ng mga elixir, para maglatag ng pundasyon para sa Ancient Martial Arts Conference. Okay, pupunta ako sa Shenlongja sa loob ng 2 araw. Sumang-ayon si Yang Yiu. Maraming benepisyo. Ito ay isang magandang pagkakataon para sa pagbuo ng Cloud Gate. Hindi ito palalampasan ni Yang Yiu. Kabanata 259 na Ningke sa balita. Ang Ancient Martial Arts Conference ay nasa Shenlongja, at ang headquarters ng Shenlongtan ay nasa Shenlongja din, kaya walang conflict sa mga lokasyon. Makalipas ang 4 na araw ay ang araw kung kailan magsisimula ang Ancient Martial Arts Conference. Hiniling ni Hunan kay Yang Yiu na pumunta doon ng maaga, natural na gustong tumulong ni Yang Yiu sa alchemy. Para kay Yang Yiu, ang pagtulong kay Shenlongtan na gumawa ng mga elixir ay isang win-win situation. Speaking of the Ancient Martial Arts Conference, noong walang mga sinaunang sekta noon, si Shenlongtan ang nanguna sa pag-oorganisa nito. Dahil ang Shenlongtan ay kumakatawan sa Jiushu. Sa pagkakataong ito ay may lumabas mula sa sinaunang sekta, at ang tono ni Hunan ay tila medyo balisa sa telepono. Kung mayroong payuan pil na pinino ni Yang Yiu, maaari itong magbigay ng kumpiyansa kay Shenlongtan. Mula sa simpleng tawag, naramdaman ni Yang Yiu na ang puwersa ng Shenlongtan ay tila sakit ng ulo para sa puwersa ng mga sinaunang sekta. Para kay Yang Yiu, nagplano na siyang lumahok sa Ancient Martial Arts Conference. Huli siyang nagsimula sa kalsada ng paglilinang at kulang ng maraming karanasan. Hindi man siya mula sa pamilya ng Ancient Martial Arts, ngunit isa lamang cultivator na nagdebo sa kalahati. Bilang karagdagan sa mga naitatag na puwersa ng Yunmen, dapat niyang bigyan ng pagkakataon si Yunmen na makakuha ng isang foothold. Ang Ancient Martial Arts Conference ay magiging isang conference para sa buong sinaunang martial arts world at sa mundo. Ang pagpunta sa Ancient Martial Arts Conference upang gawing tanyag ang sekta ay ang pinakamahusay na diskarte. Upang makapasok sa Ancient Martial Arts Conference, maraming maliliit na pamilya ang ikinakabit ang kanilang mga sarili sa mga pangalan ng mga pangunahing pamilya upang makakuha ng katayuan. Para kay Yang Yiu, ang kanyang Yunmen ay natural na hindi maihahambing sa mga sinaunang martial arts forces, ngunit kung gusto niyang mabuhay sa sinaunang martial arts world, dapat siyang lumabas sa Ancient Martial Arts Conference. At least may experience siya. Bukod dito, ayon kay Hunan, ang sinaunang martial arts world ay may mga benepisyo ng pagbabahagi ng mapagkukunan, na lahat ay kontrolado ng mga pangunahing pamilya.
Tanging ang mga puwersang tinatawag o nalampasan ng isa sa kanila ang maaaring maging kwalipikadong makipagkumpetensya para sa mga mapagkukunang ito. Bagamat hindi ito sinabi ni Yang Yio sa mga tao ng Yunmen, ang kanyang ambisyon para sa Yunmen ay mailalarawan sa 8 salita isang puso ng tigre na sumisinghot ng mga rosas. Dahil naitatag na ang Yunmen, paanong hindi ito magiging sikat? Hindi niya yun katangian, at hindi umaayon sa lakas ng pamana ng mga magsasaka. Hindi kaya kasing ganda ng mga sinaunang martial arts forces ang mana ng mga magsasaka. Kaya kailangan niyang dumalo sa Ancient Martial Arts Conference. Nag-isip siya sandali, at nang lumingon siya, nakita niyang nasa silid pa rin si Lu Zuoxi. Kaya sinabi niya sa kanya, ipaalam sa lahat, at ang lahat ng mga disipulo ng Yunmen ay pupunta sa Shenlongjia upang lumahok sa Ancient Martial Arts Conference sa loob ng 2 araw. Gusto mo bang pumunta, Miss at Dugu Walking? Tanong ni Lu Zuoxi. Ang Miss na tinutukoy niya ay natural na si Yang Shanshan. Naisip ito ni Yang Yio, ang kanyang kapatid na babae ay nasa paaralan pa rin, at si Dugu Walking ay pumunta sa kanyang bayan upang protektahan ang kanyang lola, kaya dapat niyang kalimutan ang tungkol sa dalawang ito. Kalimutan mo na sila, pwede mo na silang puntahan. Kung walang importante, pwede kang sumama sa kanila. Ito ay itinuturing na isang paraan upang palawakin ang iyong mga pananaw. Sa hinaharap, hindi lang natin haharapin ang sinaunang martial arts world, at magdurusa tayo kung wala tayong vision. Sige, bababa na ako at mag-aayos. Pagkaalis ni Lu Zuoxi, tinawagan ni Yang Yio si Zhao Nan, na nagtatrabaho pa rin sa kumpanya ng auction. Pupunta siya upang ipadala sa kanya ang mga kahon ng alahas na nakuha niya mula sa libingan sa ilalim ng lupa at hayaan siyang i-auction ang mga ito. Gayunpaman, walang silbi sa kanya na ilagay ang mga ito sa espasyo ng Chenkun Pot, at sa halip ay kukuha sila ng espasyo. Matapos makonekta ang tawag, si Zhao Nan ay nasa kumpanya, at si Yang Yio ay direktang lumabas. Pagkasakay sa kotse, naglabas siya ng isang kahon ng 6 na kahon mula sa espasyo ng Chenkun Pot at inilagay ang mga ito sa kotse. 2 sa kanila ay mga kahon na walang laman, ang isa ay puno ng mga balumbon ng balat ng hayop, at ang isa naman ay puno ng bulok na kaligrapya at mga pintura. Sinunog niya ang mga balumbon ng balat ng hayop at nabulok na kaligrapya at mga pintura gamit ang tunay na apoy. Gayunpaman, ang 2 walang laman na kahon ay mahalaga, ngunit sila ay gawa sa rosewood. Ang iba pang 4 na kahon ay puno ng tunay na ginto, pilak at alahas, isang kahon ng gintong ingot, isang kahon ng mamahaling alahas, isang kahon ng jade, at isang kahon ng porselana. Ang mga ito ay lahat ng mataas na kalidad na mga kalakal at maaaring ibenta para sa maraming pera. Pagdating niya sa Zhao's auction building, nakita ni Yang Yio ang isang kakilala mula sa malayo, si Zhao Wuling. Nang makitang huminto ang sasakyan ni Yang Yio, tumakbo si Zhao Wuling at sumigaw ng nakangiti, "Bro-in-law, miss na mismo na ako." Tumingin si Yang Yio sa kanyang nagninangas na mga mata at nakinig sa kanyang nagsasalita, at lumitaw ang mga goosebumps sa kanyang buong katawan. "Magwala ka, hindi ako interesado sa iyo." "Ah, bayaw? Ang ibig kong sabihin ay namiss kita ng sobra pagkatapos ng ilang araw na hindi kita nakita. Nami-miss mo ang aking mga table tasks, hindi ba?" Ahem, namula ang mukha ni Zhao Wuling matapos ihayag ni Yang Yio ang kanyang iniisip, at umubos siya para itago ang kanyang kahihiyan, ngunit talagang namiss niya ang mga table tasks ni Yang Yio. Noong huling beses na kumuha siya ng tableta mula sa pamilya Zhao, nakatulong ito sa kanya na pahusayin ang kanyang panloob na lakas hanggang sa rurok ng ika-7 antas ng Dark Energy, ngunit napakayabang niya sa bilog, iniisip na maaari niyang makapasok sa ika-8 antas ng Dark Energy sa pamamagitan ng paghingi kay Yang Yio ng isa pang tableta. "Well, bayaw? Ginagawa ko ang lahat para protektahan ang kaligtasan ng asawa mo, pinuprotektahan siya 24 na oras sa isang araw." Nanlaki ang mga mata ni Yang Yio bago siya natapos magsalita. Alam ni Zhao Wuling na mali ang sinabi niya, pinuprotektahan siya ng 24 na oras sa isang araw, hindi ba ibig sabihin ay sinusundan siya kahit natutulog siya? Sa pag-iisip nito, mabilis niyang ipinaliwanag, ang ibig kong sabihin ay kung magtrabaho si Nan, magtatrabaho din ako para protektahan siya. Ngumisi si Yang Yio, alam kung ano ang iniisip ni Zhao Wuling, at hindi siya tinutukso. Inihagis niya sa kanya ang susi ng kotse at sinabing, 6 na kahon ang nasa kotse, tulungan mo akong itaas ang mga ito, at kung magaling ka, bibigyan kita ng tableta. "Oh, okay, walang problema, bayaw, makatitiyak ka na ako mismo ang magdadala sa kanila." Masayang-masaya si Zhao Wuling na matanggap ang pangako ni Yang Yio ng pill reward, at mabilis na pumayag. Diretso sa itaas si Yang Yio sa opisina ni Zhao Nan. Pagkatapos kumatok sa pinto, dumating si Secretary Aiye para buksan ang pinto. Nang makita si Yang Yio, natigilan siya at sinabing, "Matagal nang hindi nagkikita, Manager Yang." "Secretary Ai, long time no see," medyo napahiya si Yang Yian. Siya, ang pangkalahatang tagapamahala ng Departamento ng Pagpapahalaga, ay hindi kailanman nagtrabaho ng normal.
After follow in, she said, maghintay ka sa rest area. Si President Zhao ay nakikipagpulong sa isang panauhin. Habang nagsasalita, nagbuhos siya ng isang tasa ng tsaa para kay Yang Yian at pagkatapos ay lumabas na nakapilipit ang kanyang baywang. Para sa ilang kadahilanan, nakaramdam si Yang Yian ng init sa kanyang puso nang tumingin siya sa papaalis na si Aiye. Ito ay isang bagay na hindi niya naranasan noon. Sa pag-iisip ng mabuti, ang pakiramdam na ito ay tila nagsimula pagkatapos. Nagsasanay ng dalawahang paglilinang kasama si Dugu Walking. Ito ay dapat na nauugnay sa pagsasanay ng lihim na paraan ng dalawahang paglilinang. Nang tatanungin na sana niya ang kanyang Panginoon sa kanyang isipan kung ito ay sekwele, pumasok si Zhao Wuling na may dalang 3 kahon, at sa likod niya ay may 2 security guard na may dalang isa pang 3 kahon. Saan mo inilalagay ang kahon, bayaw? Ilagay mo na lang sa tabi. Matapos hayaang ibaba ni Zhao Wuling ang kahon, kumuha si Yang Yiyo ng Peyuan Peel at ibinato ito sa kanya, sinabing, tandaan, kapag wala ako, tulungan mo akong protektahan ang kaligtasan ni Nanan, at makukuha mo ang gusto mo. Bro-in-law, huwag kang mag-alala, kapatid ko rin si Nanan, di ba? Kahit may gagawin ako, hinding-hindi ko hahayaang masaktan siya. Tuwang-tuwa si Zhao Wuling sa pagkuha ng tableta kaya gusto niyang manampa kay Yang Yiyo na paprotektahan niya ang kaligtasan ni Zhao Nan. Okay, pumunta ka na. Hindi sanay si Yang Yiyo sa nagniningas na mga mata ni Zhao Wuling. Pagkaalis ni Zhao Wuling, lumabas din si Zhao Nan sa opisina, pinaalis ang mga bisita, at nakita si Yang Yiyo na nakaupo sa lounge area. Lumakad siya na may pagod ng ngiti. Ano ang napakahiwaga na kailangan mong ihatid ito ng personal? Umupo si Zhao Nan at nagtanong. Tumayo si Yang Yian at ibinuhos sa kanya ang isang tasa ng tsaa, pagkatapos ay ipinatong ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Zhao Nan, hinaplos ang kanyang mga balikat para mapahinga siya, at tinulungan si Zhao Nan na maibsan ang kanyang pagod sa sirkulasyon ng totoong qi, na nagsasabing, ilang kahon ng ginto at pilak na kayamanan, tingnan kung maaari mong ibenta ang mga ito sa auction. Lumapit si Zhao Nan para tingnan, at sinabing nanlalaki ang mga mata, ito ay isang pulang sandalwood na kahon. Habang nagsasalita, casual niyang binuksan ang isang kahon, at sa loob ay isang kahon ng mga gintong ingot. Tiningnan niya ang kumikinang na mga gintong ingot, binuksan ang lahat ng kahon sa ilalim niya, at gulat na sinabi, nagnakawan ka ba ng isang libingan o nagnakawan? Halos mabulunan si Yang Yian, paano ako makakagawa ng isang bagay na labag sa batas? Huwag kang mag-alala, lehitimong nakuha ang lahat. Paliwanag niya, pero pinagpapawisan siya sa puso. Nakuha nga ito sa pamamagitan ng pagnanakaw sa isang libingan, ngunit ang may-ari ng libingan ay isang magsasaka. Napakaraming kayamanan na nagkakahalaga ng maraming pera. Maaari ko bang sabihin sa iyo kung mayroon akong mungkahi? Tanong ni Zhao Nan. Ikaw ang asawa ko, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong sabihin. Paano mo naisip na gamitin ang perang ito para gumawa ng ilang mabubuting gawa at mag-set up ng isang charity fund para matulungan ang mga batang wala sa paaralan sa liblib na bulubunduking lugar at ang malungkot na matatanda na nangangailangan ng tulong? Naghahanda ako para sa isang malaking auction kamakailan. Kumita ako ng 1 bilyong yuan kagabi at tinupad ko ang kasunduan sa aking pamilya. Pagkatapos ay iikot ako at sasabihin sa iyo kung ano ang pinakagusto kong gawin. Sa katunayan, ito ay upang pumunta sa isang tiyak na bulubunduking lugar bilang isang guro upang tulungan ang mga bulubunduking bata na may mahinang kondisyon sa edukasyon. Kung makakapag-set up ako ng charity fund, marami akong magagawa. Pagkatapos makumplito ang auction na ito, aalis ako sa negosyo ng pamilya at gagawin ko ang gusto kong gawin. Haha, karapat-dapat kang maging asawa. Iba ang iyong kamalayan sa ideolohiya. Sinusuportahan ko ang charity fund at ginagamit ko ang perang ito. Ito ay isang magandang ideya. Sa katunayan, gusto ko ring gumawa ng ilang mabubuting gawa. Saglit na nag-usap ang dalawa, at ang sekretarya na si Aiye ay pumasok upang ipaalam kay Zhao Nan na magkaroon ng isang pulong. Sinabi ni Yang Yiyo, sige, hihintayin kitang makaalis sa trabaho at sabay na maghapunan. Anyway, pasado 4:00 na ng hapon, at si Yang Yiyo ay nakaupo sa opisina ni Zhao Nan at naghihintay. Pasado 5:00 na, at hindi pa bumabalik si Zhao Nan. Binuksan ni Yang Yiyo ang TV, na nagbo-broadcast ng live na balita. Ito ay isang balita tungkol sa isang patrol officer na hostage. Hindi ito pinansin ni Yang Yiyan noong una, ngunit pagkatapos ng isang mabilis na pagliko, nakita niya ang isang magnanakaw sa isang abandonadong gusali na may hawak na isang babaeng patrol officer habang nakatutok ang baril. Ang babaeng patrol officer ay walang iba kundi si Ning Ke, na matagal na niyang hindi nakikita. Nang makita ito, tumayo si Yang Yiyan at nagmamadaling lumabas. Kabanata 261 Isang misteryosong tao. Medyo nagalit si Yang Yian kay Ning Ke dahil hindi niya naintindihan si Dugu Walking at tinutukan siya ng baril, ngunit nang naisip niya iyon, wala iyon.
Dahil alam niyang hindi siya babarilan ni Ningke, ang init ng ulo niya. Ano man ang mangyari, babae si Ningke, at nangako sa kanya si Yang Yian na hindi niya ito pababayaan. Hindi ito biro. Nang makita niya itong umalis, hindi niya ito hinabol o ipinaliwanag. Una, nagalit si Yang Yian sa pagmamayabang ni Ningke sa paglabas ng baril, at pangalawa, pinukaw niya ang pumatay kay Guho noong panahong iyon, at gusto niyang umalis upang maiwasang madamay. Hinanap niya si Ningke mamaya, ngunit nasa business trip siya, at pagkatapos ay nawalan siya ng contact, at si Yang Yian ay abala hanggang ngayon. Nang makita niyang hostage siya sa balita ngayon, paano magiging kalmado si Yang Yian? Ang una niyang naisip ay ang iligtas siya. Wala man lang oras para kamustahin si Zhao Nan. Nang umalis si Yang Yian sa pintuan, kalalabas lang ni Zhao Nan pagkatapos manood ng pulong, at nakita lang niya ang nagmamadaling pag-alis ni Yang Yian, naisip niyang may nangyari. Bumalik ako sa opisina at tinawagan si Yang Yio, ngunit hindi natuloy ang tawag. Sa oras na ito, naglalaro pa rin sa TV ang balita tungkol sa pagiging hostage ni Ningke. Biglang may naintindihan si Zhao Nan habang nanunood siya. Dahil kilala niya si Yang Yio, at huling nakilala siya ni Ningke. Ngayon malinaw na ang lahat. Pumunta siya para iligtas siya, tama ba? Kung ma-hostage ako isang araw at malalagay sa panganib ang buhay ko, magiging balisa ba siya? Mag-aalala ba siya at ililigtas ako? Nakaupo sa sofa, tinitigan ni Zhao Nan ang balita at maraming iniisip. Kung sinabi niyang wala siyang pakialam na may ibang babae si Yang Yio, ito ay isang kasinungalingan. Magiging masaya kaya ang babaeng iyon. Kaya't sa sandaling ito, tinitigan ni Zhao Nan si Ningke sa balita at nakaramdam ng matinding gulo, at mayroon ding hindi maipaliwanag na selos. Sa kabilang banda, nag-aalala rin siya sa kaligtasan ni Yang Yio, ngunit alam niyang hindi siya makakatulong sa ganitong uri ng bagay. Ang tanging magagawa niya ay magdasal sa kanyang puso na mailigtas siya nito at panatilihing ligtas. Siguro kailangan kong lumabas at magpahinga, sabi ni Zhao Nan sa sarili. Alam ni Yang Yio na ang abandonadong factory building sa balita ay nasa labas ng suburb. Mabilis ang takbo ng sasakyan sa kalsada, dahilan para magmura ang mga tao, pero paumanhin lang ang nasabi niya sa kanyang puso. Sa oras na ito, naiisip lang niya ang kaginhawaan ni Ningke. Wala pang kalahating oras, nakarating na si Yang Yian sa destinasyon. Nakita niya ang mga patrol officer na humaharang sa gusali mula sa malayo. Pagkatapos ay parada ang sasakyan, tumingin siya sa siyam na palapag na factory building at pumunta sa likod. Sa balita, na-hostage si Ningke sa ikawalong palapag. Ayon sa balita, tumakas ang ilang magnanakaw sa sinaunang kabisera. Matapos matuklasan ng sinaunang pulis ng kabisera, pinalitan ni Ningke ang bihag at isinangla ang sarili sa mga magnanakaw. May 3 magnanakaw sa kabuuan. At hindi sila simpleng tao. May mga baril sila sa kanilang mga kamay. Mula sa pinagtataguan, tila may mga taong marunong mag-counter reconnaissance. Kaya nakikipagnegosasyon na ang mga pulis sa kanila. Ang pulis nag-set up ng dragnet para sa buong gusali. Dapat makuha ni Yang Yian ang pahintulot ng pulis kung gusto niyang umakyat sa gusali. Siya, orihinal na gustong umakyat mula sa likod, ngunit mayroon pa ring mga patrol officer na nagbabantay dito. Masasabi ni Yang Yio mula sa TV na tila may mga sinaunang martial artist sa mga magnanakaw, dahil nakita niya mula sa screen na ang magnanakaw na tumutok ng baril kay Ningke ay may hindi pangkaraniwang makapal na kasukasuan sa kanyang mga daliri, na isang tipikal na katangian ng mga martial artist. Kaya hindi siya nang ahas na mag-antala, sa takot na masaktan si Ningke. Ang mga krimen na ginawa ng mga sinaunang martial artist ay hindi maihahambing sa mga ginawa ng mga ordinaryong kriminal, at ang mga negosasyon ay maaaring walang gaanong epekto sa kanila. Bukod dito, ang kabilang partido ay hindi naglagay ng ganoong kondisyon, iyon ay, hayaan ng pulis na umatras, ngunit ito ay imposible. Pagkatapos maglakad-lakad, handa pa rin si Yang Yio na pumunta sa pulisya upang tingnan kung maaari niya itong paakyatan sa itaas upang iligtas ang mga tao. Hindi naman sa wala siyang tiwala sa mga patrol officer, pero alam niyang may mga sinaunang martial artist sa mga magnanakaw, na hindi basta-basta, at mahirap para sa mga ordinaryong tao na harapin ang mga ito. Matapos maglakad pabalik mula sa likod ng gusali hanggang sa harapan, hinarang siya ng isang patrolman mula sa malayo. At sinabing, nasa isang misyon tayo dito, kaya mangyaring huwag lumapit. Bilasan mo. Hindi tumigil si Yang Yio, at sinabi habang naglalakad, kasamang patrolman, ako ay. Sasabihin na sana niya na kaibigan siya ni Ningke, at bago pa siya matapos magsalita, bumunot ng baril ang patrolman at sumigaw, tumigil ka, huwag kang gumalaw, babarilan kita kapag sumulong ka. Sa mga mata ng patrolman, sinumang maaaring tumakbo sa ilang sa oras na ito ay hindi dapat isang normal na tao, hindi pa banggitin na lumakad pa rin si Yang Yio pagkatapos ng babala. Paano kung isa siyang kriminal? Kung tutusin, mayroon ng 3 lubhang mapanganib na kriminal sa abandonadong gusaling ito na nang hijack ng isang patrolman. Sino ang nakakaalam kung may kasabwat ang 3 kriminal?
Normal na ituring si Yang Yiyo bilang isang magnanakaw. Pagharap sa baril ng patrolman, nakaramdam ng panlulumo si Yang Yiyo. Kinailangan niyang itaas ang kanyang kamay. Maglupusay ka. Dahan-daang tumingkayad si Yang Yiyo sa lupa sa pagsaway ng sasakyan ng pulis. Talagang naparito ako para iligtas ang mga tao, malungkot na sabi ni Yang Yiyo. Stop talking nonsense, squat down, we will slowly verify who you are, and you still want to save people. Napakarami natin, paano mo ito magagawa? Inilibot ng inspector ang kanyang mga mata kay Yang Yiyo. Sa oras na ito, lumapit ang isang inspector na nasa katanghaliang gulang at nagsabi, sino si Xiao Wang? Sinubukan ni Direk Gao na lapitan ang blockade area, at ang kanyang pag-uugali ay lubhang kainahinala. Narinig ni Yang Yiyo ang boses na parang pamilyar, lumingon siya at nakitang isa itong kakilala. Sa huling pagkakataong bumalik siya sa kanyang bayan, sila ni Ning Ke ay dinukot ng magkasama, at ang taong ito ang dumating para suportahan si Ning Ke. Tila tinatawag na Gao Wentai. Ang direktor ng isang partikular na bureau sa Guda, at gayon din ang agarang superior ni Ning Ke. Noong nakaraang pagkakataon, nagpasalamat si Gao Wentai sa kanyang pagligtas kay Ning Ke at paghuli sa dalawang tulisan. Ang magkabilang panig ay nag-iwan ng mga numero ng telepono na nagsasabing sila ay maghahapunan ng magkasama. Dahil dito, hindi na siya muling nakita ni Yang Yiyan, ngunit hindi niya inaasahan na muli siyang magkikita ngayon. Nagmamadali siyang tumawag, Director Gao, ako ito. Nagkita na kami dati. Ako ang kaibigan ni Ning Ke na si Yang Yiyan. Si Gao Wentai, na na-promote sa provincial department, ay napakasama ng pakiramdam ngayon. Malaki ang pinanggalingan ni Ning Ke at subordinate din niya, pero pinapaalala lang niya. Ilang araw na ang nakalipas, ang AAA ay naghahangad ng mga kriminal na binibilang ng mas mataas na antas ay tumakas sa Guda. Tahimik silang pinuntahan ni Ning Ke. Dahil dito, sila ay natagpuan, ngunit ang mga magnanakaw ay pinilit sa isang sulok at na-hostage ng isang pamilya. Hiniling niya na ipagpalit ang mga hostage. Dahil dito, nadawit din siya. Sa pag-iisip ng background ni Ning Ke, sumakit ang ulo ni Gao Wentai. Kung may problema si Ning Ke, siya ang masisisi. Tumangging magsalita ang mga magnanakaw tungkol sa isyu ng negosasyon para palayain ang tao. Ngayon ang sitwasyon ay umabot sa isang pagkapatas, at alam na ito ng istasyon ng TV. Sobrang kinakabahan siya nito. Nang marinig ang dagandong ni Xiao Wang, hindi niya maiwasang lumapit para tingnan, ngunit wala na siyang lakas ng loob na gumawa ng anupaman. Siya. Hindi talaga inaasahan na ang kaina-hinalang taong tinuro ni Xiao Wang na may baril ay talagang kilala siya. Siya. Mukhang pamilyar pagkatapos ng malapitan, ngunit hindi niya ito maalala sa kanyang isipan. Sino ka? Tumingin si Gao Wentai kay Yang Yiyo at nagtanong. Alam ni Yang Yiyo na maaaring nakalimutan niya ito, kaya nag-isip siya sandali at sinabing, mahigit 4 na buwan na ang nakalipas, nang ang Chinling Mountains ay malapit sa mga bundok ng Bashu, nasakop namin ni Ning Ke ang dalawang tulisan. Direktor Gao, naaalala mo pa ba ito? Matapos sabihin ito ni Yang Yiyo, biglang naalala ni Gao Wentai. Ah, ikaw si Yang Yiyo. Oo, ako iyon. Xiao Wang, itabi mo ang iyong baril. Itong si Mr. Yang ay walang iba kundi ang kaibigan ni Ning Ke. Tumayo si Yang Yiyo at matamang tinitigan si Xiao Wang. Kung hindi lang niya nakita na isa siyang inspector, na sample na niya ito. Sa kanyang kasalukuyang paglilinang, ang mga ordinaryong tao na may hawak na baril ay talagang hindi natatakot. Director Gao, aakyat ako at ililigtas ang mga tao. Sinabi ni Yang Yiyo kay Gao Wentai nang walang anumang kalokohan. Hindi ito gagana. Kaibigan ka ni Ning Ke. Alam kong balisa ka, pero hindi ordinaryong tao ang 3 tulisan ngayon. Hindi ka maaaring makipagsapalaran. Tsaka may 3 hostage sa harap mo. Walang pwedeng mangyari. Huwag mag-alala, hiniling ko sa espesyal na pulis na pumunta dito. Tiyak na ililigtas nila si Ning Ke. Sabi ni Gao Wentai. Nababalisa si Yang Yiyo. Hindi niya maipakita ang kanyang puwersa kay Gao Wentai. Gayunpaman, bigla niyang naalala na mayroon pa pala siyang privileged certificate sa kanya. Ito ang ranggo ng senior instructor ng Shenlongtan team. Isinusumpa niya ang sarili dahil sa pagkalimot nitong sertipiko. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang certificate mula sa Chenkun Pod Space, iniabot ito kay Gao Wentai at sinabing, maaari ba akong pumasok ngayon? Kinuha ni Gao Wentai ang sertipiko na iniabot ni Yang Yiyo nang may pagdududa, ngunit laking gulat niya nang buksan niya ito. Ang natatanging code sa certificate ay pinag-isa ng bansa, at hindi ito maaaring pekain. Siya. Agad na sumaludo kay Yang Yiyo. Alam ni Yang Yiyo na pinaniwalaan niya ito, kaya pinigilan niya ito at sinabing, gusto ko lang itanong sa iyo kung maaari ba akong umakyat ngayon. Oo, syempre maaari kang pumunta. Bago siya matapos magsalita, sumugod si Yang Yiyo sa kordon. Nagkatinginan ng ilang inspector sa unahan, ngunit winagiway ni Gao Wentai ang kanyang kamay para bigyan sila ng katiyakan.
Pagkaalis ni Yang Yeo, si Xiao Wang sa gilid ay nagtanong na nalilito, sino ang direktor? Ano bang problema mo? Isang misteryosong tao, bumantong hininga si Gao Wentai, nagulat pa rin sa ID ni Yang Yeo. Iyon ang ID ng pinaka-senior at misteryosong departamento sa Jiu Show. Narinig niya lang yun pero hindi niya nakita. End of this chapter.